5 taon na kaming kasal. Ang aking mga biyenan ay laging nag-iisip ng masama sa kanilang dialekto. Akala nila hindi ko maintindihan. Pero nakalimutan nila. Ako ang nangungunang eksperto sa AI upang makibagay sa kanila. Ginang Sterling, ang iyong binuo. Binuo ko isang sistema ng pagsasali ng dialekto gamit ang AI. Ito ay nasa yugtuna ng beta testing. Nang iyon ang sistema. Narinig ko ang pinakamabagsik na mga salita sa mundo. Dahil akala mo hindi ko maintindihan. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano. Ang tunay na kahulugan ng hindi pag-unawa. Handa na ang hapunan. Nagpakahirap ka, mahal. Kumain na tayo. Wow, 5 taon na pala. At ang bait mo pa rin sa asawa mo. Sa mundo ngayon. Bihira iyon. Well, iyon ay dahil lamang mayroon akong mahusay na biyenang babae at biyenang lalaki. Hindi siya mangahastratuhin ako ng masama. Tama? Oo. Ikaw ay kay nanay at tatay na pinakamamahal na anak na babae. Ako lang ang tagalabas na napangasawa. Ha ha ha. 5 taon ng kasal at hindi ka man lang makapag-itlog. Para kanino ka nagpapanggap na mapagmahal? Anong problema? Wala. Ako, binalaan ko lang siya. Kung mangahas siyang tratuhin ka ng masama, hindi ko siya kikilalanin bilang aking anak. Alam ko na. Mahal ako ni nanay ng sobra. Tanga, iniinsulto siya sa kanyang mukha at akala niya ito ay papuri. Hahaha. Trinatrato siya ng mabuti at ayaw pa rin niyang bigyan kami ng isang apo na mahawakan. Isang inahin na hindi nangingitlog ay walang silbi. Hahaha, eksakto. Mas mabuting magdiborsyo ng maaga habang bata ka pa at humanap ng ibang makakapag-anak. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi nagmamadali. Key? Tama. Pwede kang magkaanak kahit kanino. Ngunit ang isang asawa ng pamangkin na may napakagandang pangangatawan ay mahirap hanapin. Kung ako lang, tatanggapin ko sa ilang taon din. Ha ha ha. Umuubo. Matandang uugod-ugod. Pagkatapos ng lahat ng taon, ganyan ka pa ring bulok na matanda. Mahal, ano ang sinasabi nila? Ito ay hapunan ng pamilya. Bakit hindi sila nagsasalita ng Mandarin? Wala. Sila ay pinupuri kung gaano kaganda at perpekto ka. Naiinggit sila sa akin dahil nahanap ko ang napakagaling na asawa. Sila ay hindi ito sinabi ng malakas. Iniisip na mapapahiya ka. Oh, tumigil ka. Kita mo? Ngayon sinabi na nila at nahihiya ka na naman. Sige, wag mo silang pansinin. Kumain na tayo. Kailangan kong sagutin ang tawag. Hahaha. Si. Ginang Sterling, ang sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI na iyong binuo ay nasa internal testing na. Ang link ay naipadala na sa iyo. Pakisubukan muna. Kung may mga problema, ang aming departamento ng teknolohiya ay gagawa ng mga pag-aayos. Mabuti. Kapag opisyal na inilunsad ang app, lahat ng empleyado ay makakatanggap ng double bonus. Upang maunawaan ang kanilang dialekto, binuo ko ang software na ito partikular. Sa wakas ay makakasundo ako sa malaking pamilyang ito. Ang mga kabataan ngayon ay spoiled sa masarap na pagkain at inumin. Isang disenteng babae, 5 taon na kasal, at wala pa ring anak. Ako ay tumataya. Siya ay kasama ibang lalaki noon, nagpalaglag, nasira ang kanyang kalusugan, at ngayon ay hindi na makapag-anak. Oh. Ang iyong pamilya ay mayroon lamang si Victor, bilang nag-iisang tagapagmana. Kung hindi siya magkakaroon ng anak, hindi ba yun magwawakas ng lahi? Kung hindi siya manganganak, maraming iba nagagawa. Kung lumala, hiwalayan mo na lang siya at humanap ng iba. Eksakto. Sa itsura at katayuan ng anak ko, anong uri ng babae ang hindi niya mahahanap? Kung hindi dahil sa kanyang magandang background ng pamilya at kakayahang kumita ng pera, pinahiwalay ko na sana ang anak ko sa kanya noon pa man. Kaya ito pala ang sinasabi nila tungkol sa akin sa kanilang dialekto. Hindi. Imposible iyon. Trinato ako ng mga biyenan ko parang sarili nilang anak na babae. Hindi sila magsasabi ng ganoong kasama-samang bagay. Hoy, Liam. Naipasa na ba ang software sa pagsasalin sa pagsusulit sa katumpakan? Huwag kayong mag-alala, Ginang Sterling. Ang antas ng katumpakan ay kasing taas ng 76%. Maaaring may ilang maliit na pagkakamali sa pagpapahayag,
ngunit ang pangkalahatang kahulugan ay hindi magkakamali. Kaya sa lahat ng mga taong ito, ang kanilang kabaitan sa akin. Puro pagpapanggap lang. Ano ang problema, Chloe? Mukha kang maputla. Bakit ka umiiyak pagkatapos ng isang tawag sa telepono? May nagpagalit ba sa'yo? Sabihin mo sa asawa mo, pagbabayarin ko sila. Wala lang. May ilang issue sa isang proyekto ng kumpanya. Pero okay lang, kaya ko itong hawakan mag-isa. Hanggat hindi ka binubuli, iyon ang mahalaga. Tandaan mo, kung sakaling makaramdam ka ng pagkasama sa hinaharap, lumapit ka lang sa asawa mo. Hindi ko hahayaan ang sinuman na bulihin ka. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Grupo Sterling. Si Victor ay mula sa isang liblib na nayon, isang nagtapos sa kolehiyo na nagsikap umangat. Ang aming kasal ay orihinal na hindi bagay, ngunit siya ay masipag, ambisyoso, matalino, praktikal, at sobrang tapat sa akin. Kahit ang napakapihikan kong tatay ay nag-isip ng mataas sa kanya. Mula ngayon, ang aking anak na si Chloe ay ipinagkakatiwala sa iyo. Tatay, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, ako ay pahahalagahan siya sa buong buhay ko. Hindi ko siya hahayaan dumanas ng anumang pambubuli, ni hahayaan ko siyang makaramdam ng kahit kaunting sama ng loob. Sa loob ng 5 taon ng kasal, tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi ako hinayaang dumanas kahit isang pahiwatig ng sama ng loob. Pero hindi ko inakala. Nasa likod ng init ng aking mga biyenan, ay nagtatago ng ganoong kalalim na masamang hangarin. Tratuhin ang manok na hindi makapangitlog parang kayamanan. Paano ako nanganak ng isang walang silbing anak na lalaki? Victor, ang pamilya Vance hindi maaaring wakasan ang lahi. Ngayon, desidido na ako. Kung hindi siya makapag-anak, dapat kayong magdiborsiyo ngayon. Ako ba ang ayaw magkaanak? Dahil ang inyong pamilya Vance ay may sakit na genetic defect. Isang anak. Hindi ako makikipagdiborsiyo. Magkakaanak din tayo, pero iisa lang si Chloe. Kung tutuusin, si Chloe ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling. Hanggat pinapaligaya ko siya, hindi ba ako ang magdidikta sa grupo Sterling? Kung magdiborsiyo kami, ang makukuha ko lang ay pera at wala ng iba. Anak o ari-arian ng pamilya Sterling. Alin ang mas mahalaga? Kayo ang mag-isip niyan. Victor, kaya sa lahat ng mga taong ito, ang iyong kabaitan sa akin pagpapanggap lang pala. Maiintindihan mo ang dialekto. Ang mga biyena na tinuring akong parang sariling anak na babae, at isang asawa na minahal ako ng sobra. Sa loob ng 5 taon, lahat ng init na iyon, ay naging isang malaki at peking kasinungalingan. Kung haharapin ko sila ngayon, ang makukuha ko lang ay diborsiyo. At kailangan kong ibigay sa kanya ang kalahati ng mga ari-arian ko. Masyado silang makakalabas ng madali. Alam mo, hindi ko naiintindihan ang dialekto, pero palagi mo itong ginagamit sa kanila. Para sa lahat ng alam ko, kayo ay sinasamantala iyon. Sa harap ko mismo para siraan ako. Nariyan na naman siya sa kanyang ugaling diva. Muntik ko nang isipin sa isang saglit na kaya niyang intindihin ang sinasabi namin. Teka, huwag kang magalit, mahal. Sino ba sa tamang pag-iisip ang magsasabi ng masama tungkol sa iyo? Ito lang? Sina tito at tita galing sa probinsya. At sanay na sanay sila sa dialekto, kaya mahirap para sa kanila na magbago bigla. Huwag mo itong ipagtanim sa kanila, okay? Eksakto. Bukod doon, dahil nasa likod mo sina nanay at tatay, maalanganin ako na may lakas ng loob magsabi ng masama tungkol sa iyo. Tama iyan. Sinasabi lang ni nanay sa kanila kung gaano ka kagaling. Kaya lahat kayo mahilig magpanggap, ha? Sige, makikipaglaro ako sa munting laro ninyo. Gusto ninyo ang kayamanan ng pamilya Sterling at magpasya sa grupo Sterling? Kung gayon, bibigyan kita ng eksaktong pagkakataong iyon. Talaga, mahal? Alam mo, ang aking pamilya ay may isang anak na babae lamang, ako. Sobra akong pinalaki mula pagkabata, at hindi ko kayang pamahalaan ang isang kumpanya. Kaya ang tatay ko ay nagpasya na ibigay ang kumpanya sa iyo upang pamahalaan. Kung ikaw ay maglakas loob na tratuhin ako ng masama, hindi mo makikita ang liham ng pagkakatalaga para sa bagong tagapangulo. Sa susunod na Lunes. Ano ang sinabi mo, mahal?
ang liham ng pagkakatalaga para sa bagong tagapangulo. Tama iyan, sa susunod na Lunes. Ikaw ay magiging ang bagong tagapangulo ng Grupo Sterling. Hahaha. Diyos ko. Victor, talagang nagtagumpay ka. Huwag kalimutang tulungan ang iyong sariling pamilya. Huwag mag-alala. Kapag ako ay naging tagapangulo, hindi ko bibiguin ang pamilya Vance. Humph. Ang tagapangulo ay hindi isang posisyon na kahit sino ay pwedeng punan. Napakaganda naman, anak na lalaki. Kapag ikaw ay naging tagapangulo, ibig sabihin ba hindi mo na kailangang alagaan si Chloe? Maari ko na bang hawakan ang aking apo? Tingnan mo ang sarili mo, ang kipot ng pananaw. Kapag ang ating anak na lalaki ay naging tagapangulo, mamimiss ba niya ang mga babaeng magdadala ng kanyang mga anak? Kapag nakuha ko na lahat ng kanyang ari-arian, gagawin ko siyang umalis ng walang dala. Mabuti. Anong klaseng tao ka, Victor? 5 taon ng peking pagmamahal. Lahat para lang nakawin ang kayamanan ng aking pamilya. Walang pusong hayop. Sa loob ng maraming taon, ipinaubaya ko sa kanya ang mahahalagang responsibilidad. Binigyan siya ng mga pangunahing proyekto at kliyente upang kumpletuhin. Hindi ko inakala na pinalaki ko isang lobo na nakadamit tupa. Sinta, kasalanan ko lahat na hindi ko nakita ang kanyang tunay na pagkatao. Pinayagan kitang pakasalan ang isang munting ganda at naghirap ka sa lahat ng mga taon na ito. Tatay, hindi ako naaapi. Pero gusto nilang nakawin ang yaman ng ating pamilya. Dapat nilang makita kung kaya nila itong tanggapin. Ang iyong plano, tatay, ay susuportahan ito ng buo. Pero kung hahayaan natin siyang maging tagapangulo, hindi ba ang kumpanya mahulog sa kaguluhan? Iyan mismo ang gusto ko, upang hayaang mahulog ang kumpanya sa kaguluhan. Kamakailan, sa kumpanya, ilang mga matatandang uugod-ugod ay lalong naging hindi mapakali. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang sila ay lipulin ng sabay-sabay. Mabuti, mabuti, mabuti. Yan ang aking anak. Napakalawak ng pananaw. Papatayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sa kumpanyang ipinasa sa iyo, makakapagpahinga na rin ako at ma-enjoy ang aking pagtanda sa loob ng ilang taon. Hahaha. Kapag umakyat siya sa pinakataas, saka talagang sasakit ang pagbagsak. Hindi ko lang gusto na siya umalis ng walang dala. Kundi gusto ko ring tiyakin na siya hindi na makakabangon. Mula ngayon, ikaw ang tagapangulo ng Grupo Sterling, bagong tagapangulo. Salamat, tatay. Magtatrabaho ako ng mabuti. Magandang araw, Tagapangulo Vance. Tuska, ano bang ipinagmamalaki mo? Isa lang siyang tagapangulong palamuti, wala nang iba. Ang mga stock ng kumpanya lahat ay nasa kamay ni Ginang Sterling. Sa pinakamaganda, siya ay empleyado lamang. Ano ba ang ipinagmamalaki niya? Pero siya rin ay nagtatrabaho para sa sarili niyang asawa. Mas maganda iyon kaysa sa atin mga alipin ng korporasyon. Swerte lang siya, nakaasawa ng mabuting asawa. Talagang nagawa niya na mabuhay sa kanyang asawa. Victor, siguradong nawawalan ka na ng pasensya. At perpekto iyon. Kailangan kitang gawing magulo ang kumpanya upang mapakitunguhan ko ang mga hindi mapakaling matatandang hangal, sabay-sabay. Kaya, tungkol sa pulong na ito, tumawag na tayo ng araw. Okay. Buntong hininga. Uy, Chloe. Tamang-tama ang dating mo. May ilang bagay ako na kailangan mong malaman. Ano iyon? Well, alam mo, ngayong opisyal ko ng pinangasiwaan ng Grupo Sterling, hindi mo na kailangan mag-effort dito. Ano sa tingin mo? Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo, Chloe, ganito iyon. Alam mo, kakakuha ko lang ng kumpanya at wala namang nakikinig sa akin. Kaya bakit hindi ka umuwi at magpahinga muna? Ibigay mo ang kumpanya sa akin ng buo. Kapag nasa likod ko na ang lahat, pwede ka nang bumalik. Pero, ako, Oo, sige na, Chloe. Gawin mo lang itong pabor sa akin, okay? Sige na, asawa mo ako. Ngayon, lahat ay laban sa akin.
Ayaw mong makita ang asawa mo na itinapon sa mga lobo at inihaw na buhay ng lahat, di ba? Chloe, kapag wala ka lang, saka sila makikinig sa akin. Victor, gusto mo na agad akong alisan ng kapangyarihan. Ang ambisyon mo ay mabilis na lumalabas, pero sa kabilang banda. Pwede kitang pagbigyan. Sige, Ahem. Lahat. Ang asawa ko, si Chloe Sterling, ay hindi maganda ang pakiramdam kamakailan. Magpapahinga siya sa bahay. Mula ngayon, lahat ng aprobasyon mula sa mga miyembro ng lupon ay dapat dumaan sa akin. May tumututol ba? dahil walang problema, aalis na ako. Chloe Sterling, teka lang. Sisiguraduhin kong aalisan ka ng lahat ng kapangyarihan dito. Victor, sana ikaw at ang mga manggugulo sa kumpanya ay hindi ako biguin. Aha, natagpuan ko na. Ang anak natin ay tagapangulo na. Bakit kailangan pa natin ang gintong alahas sa kasal niya? Ano ang alam mo? Sabi ng anak natin. Kailangan siyang umalis ng walang dala. Ang alahas na iyon ay nagkakahalaga sa atin ng daan-daang libong piso. Kukunin natin ito pabalik. Bukod sa ginto, marami siyang mamahaling bag, relo, at alahas. Lahat ng mga iyon, halos hindi naman niya ginagamit. Bakit hindi tayo bumili ng dekalidad na knockoff at palitan? Malapit nang diborsyuhin siya ng anak natin. Tungkol sa mga dating gamit, hindi namin iiwan sa kanya, kahit isa. Ang gintong alahas sa kasal na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso ay binili ko gamit ang sarili kong pera. At tungkol sa lahat ng mamahaling produkto na kinukuha mo, sa tingin mo mabubuhay ka para tamasahin ang mga iyon. Ayon sa legal na regulasyon, ang gintong alahas sa kasal ay itinuturing na iyong personal na ari-arian. Ang kanilang mga aksyon ay bumubuo ng pagnanakaw, at ang pagnanakaw ay umaabot sa hangganan ng krimen. Ang kanilang iba pang mga aksyon ay maaari ring bumubuo ng krimen ng paglilipat ng ari-arian ng mag-asawa. Ako ang bahala sa financial notarization batay sa iyong mga pangangailangan. Ang mismong gawa ng paglipat ng ari-arian ng mag-asawa lamang ay sapat na para mapilitan siyang umalis ng walang dala, tama? Eksakto. Sa susunod na buwan, si Victor ay nagtrabaho araw at gabi sinusubukang burahin lahat ng bakas ko mula sa kumpanya. At nagawa niya. Nakipagsabuatan pa siya sa mga tusong matatandang uugod-ugod. Naging isa siya sa kanila. Samantala, ang aking mga biyenan ay palihim na gumagalaw para ilipat lahat ng aking mga mahahalagang bagay. Binibilang ko ang mga araw hanggang sa sandali na sila ay magpakita ng kanilang tunay na kulay. Anak na lalaki, nakuha na namin lahat ng kanyang mahahalagang bagay. Nailipat na sila. Ah, tama. Tiyak na may malaking savings account si Chloe, di ba? Maghanap ng pagkakataon para ilipat lahat iyon. Sa lahat ng mga taon na ito, kami ay naghihintay sa kanya. Karapat-dapat kami dito. Kumusta na sa kumpanya? Hanggat ang mga stock ay nasa kamay ni Chloe ng isa pang araw, ako ay palaging magiging nagtatrabaho para sa pamilya Sterling. Kaya ano ang gagawin natin? Naging tagapangulo ka ba ng walang kabuluhan? Hindi pwede. Ang mga stock sa kanyang kamay ay magiging aking maaga o huli. Bukas, naghanda ako ng isang magandang palabas para sa kanya lamang. Perpekto. Naghanda rin ako ng isang magandang palabas para sa iyo. Mahal, pupunta ako sa silangan mamaya para makipag-usap kay Ginoong Reyes. Yung mga dokumento sa mesa, maaari mo bang ihatid sa opisina para sa akin? Sinabi mo sa akin na huwag makialam sa mga gawain ng kumpanya at magpahinga na lang sa bahay. Tungkol sa mga dokumento, humanap ka na lang ng iba para maghatid. Kung hindi ka sasama, sino ang gaganap sa parte ko? Oh, mahal, ginagawa ko lang iyon para talagang manalo sa lahat. Kung ako lang ay isang tagapangulong palamuti, ano pa ang silbi? Makakahiya para sa iyo kung malaman ng mga tao. Sige, akala ko sinusubukan mong agawan ako ng kapangyarihan. Paano ko gagawin iyon? Dahil ikaw ang pangunahing shareholder ng ating kumpanya, sino ang maglalakas loob na alisin ang iyong kapangyarihan? Tama na, tigilan mo ang bolero. Mahal, alam kong mali ako. Medyo abala ako kamakailan. At alam kong ang ugali ko sa iyo ay hindi maganda at pinabayaan kita. Pero lahat ito ay para sa kumpanya, para sa atin, at sa ating kinabukasan. At ang dokumentong ito ay talagang mahalaga. Kaya kung ibibigay ko sa iba, hindi ako mapapanatag. At mukhang ang malaking plano na inihanda niya ay hindi matutuloy kung wala ako. Ngayon lang, at huwag nang ulitin pa. Salamat, mahal.
pero hindi ka pwedeng umalis. Tagapangulo Vance, ako si Liam, at may nangyari kay Ginang Sterling sa opisina. Anong nangyayari? Nasaan ang mahal ko? Mukhang nasa loob si Ginang Sterling. Hoy, Tagapangulo Vance. Mukhang may boses ng lalaki sa loob. Delikado bang pumasok ka ngayon? Sa tingin mo ba ay nasa loob si Ginang Sterling na nanloloko? Ay, grabe naman yan. Naku, ano kaya ang gagawin ni Tagapangulo Vance? Chloe, nitong nakaraang 5 taon, hindi ba naging mabuti ako sa iyo? Paano mo ako niloko? Kawawa naman si Tagapangulo Vance. Alam ng lahat kung gaano niya iniinda ang asawa niya. Siya pa ang inasikaso siya ng husto sa loob ng 5 taon. Kung mahal na mahal niya ang asawa, paano siya napaalis siya sa kumpanya? Hindi ba dahil ayaw niyang maghirap ang asawa niya? Tingnan niyo si Tagapangulo Vance. Mula umaga hanggang gabi, naghahanap ng negosyo para sa kumpanya. Hindi ba nagtatrabaho siya para sa asawa niya? Totoo iyan. Anyway, kung ako, kahit mayamang tagapagmana, ang asawang nandaraya ay hindi dapat itago. Ang babaeng ganyan ay dapat umalis ng walang dala. Oo, kampi ako kay Tagapangulo Vance. Paalisin siya ng walang dala. Gay. Kami rin, kampi. Chloe, kaya mayamang tagapagmana ka. Ano naman? Sa huli, natalo ka sa akin. Napunta ka sa wala. Ano ang ingay na iyan? Sino ang gusto mong paalisin ng walang dala? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nandito ako? Saan ba dapat ako? Doon ba? Ito. Chloe, pinakitunguhan ka namin ng mabuti at ang anak ko binigyan kanya ng lahat at ikaw, niloko mo siya. Paano mo nagawa ito sa anak ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa'yo nitong 5 taon, wala ka bang konsensya? Nanay, anong sinasabi mo? Niloko siya? Anak, ipinagtatanggol mo pa rin itong munting ganda? Akala niya dahil lang siya ay mayamang tagapagmana na nagpakasal sa pamilya Vance sa loob ng 5 taon, pwede siyang tumanggi na magkaanak. Hindi pa nga siya magbibigay sa atin ng tagapagmana. At ngayon, nandadaya siya sa kanya mismo sa kumpanya. Babaeng walang moralidad gaya niya, dapat umalis ng walang dala. Tigilan mo na, tatay. Hindi ako titigil. Naglakas loob siyang mandaya at natatakot siyang mapag-usapan. Bakit hindi kayong dalawa tumingin ng mabuti? Mukha ba akong taong nandaraya? Anong nangyayari? Sabi mo kukunin natin yung tanga mula sa luntiang kanlungan, si Cletus, para siraan ang reputasyon niya, para mapilitan siyang umalis ng walang dala? Tama, nandito si Chloe. Nasaan si Cletus? Nabigo ang plano, pero wala iyon. Ako na ang tagapangulo ng Sterling. Wala na siyang maaasahan ngayon. Hindi na siya makakagawa ng gulo. Maghanap tayo ng ibang pagkakataon para paalisin siyang walang dala. Mahal, natutuwa lang ako na okay ka. Lahat iyon ay hindi pagkakaintindihan. Masyadong maraming tao dito. Umuwi muna tayo para sa dangal ng mga nakatatanda natin. Sa bahay, papipiliin ko sila na humingi ng tawad sa'yo. Ang lambing ni Tagapangulo Vance. Naiinggit ako kay Ginang Sterling dahil napangasawa niya ang lalaking tulad ni Tagapangulo Vance. Hindi pagkakaintindihan. Inggit, Victor. Tapos ka na ba sa maliit mong pagpapanggap? Aba, ang palabas ko magsisimula na. Nabigo ang plano, pero walang problema. Ako na ang tagapangulo ng Grupo Sterling. Wala na siyang maasahan ngayon. Hindi na siya makakagawa ng gulo. Makakahanap ako ng pagkakataon para paalisin siya ng walang dala. Sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI. Naiintindihan mo lahat ng sinasabi namin? Diyos ko, kawawa naman si Ginang Sterling. Ibinigay niya ang lahat para kay Tagapangulo Vance. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman para ihanda ang daan para sa kanya. Ipinasa pa nga niya ang posisyon ng Tagapangulo sa kanya. Sino ang mag-aakala? Nasusubukan niya siyang paalisin ng walang dala. Akala ko si Tagapangulo Vance ay isang uri ng perpektong asawa. Sa totoo lang, gusto lang niya nakawin ang kayamanan ng pamilya Sterling. Anak na lalaki. Iyan sistema ng pagsasalin ng dialekto. Kaya ba talagang maintindihan ang sinasabi natin? Hanggat hindi natin inaamin, walang makakapatunay na ang kanyang sistema ay nagsasalin ng tama. Kung aaminin mo, anak na lalaki, ang buong pamilya natin ay tapos na. Eksakto. Hanggat hindi ko inaamin, hindi niya mapapatunayan na tumpak ang sistema ng pagsasalin. Gumagamit sila ng dialekto ulit. Oo, tiyak na nahuli na sila at ngayon pinag-uusapan nila kung paano sasagot. Gustong-gusto ko talagang malaman ang sinasabi nila. Nakita ng lahat iyon, tama ba? Nahuli na sila, at tumatanggi pa rin silang aminin. Victor, maaari mong dayain ang iba, ngunit kaya mo bang dayain ang sarili mo?
Sa nakaraang 5 taon, paano kita tinatrato? Nakita ng lahat, kung mayroon kang anumang problema sa akin, sabi mo sana sa akin. Pero ikaw, gumawa ng buong usapang ito para siraan ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Victor, nasa dead end ka na. Hindi ka ba babalik? Sumusumpa ako. Ang AI dialect software sa pagsasalin ay nagsasalin ng bawat pangungusap ng mali. Nawawala ang tunay na kahulugan ng dialekto. Si Victor at ako ay 5 taon ng kasal. Sa loob ng 5 taon na ito palagi kong inakala na ang aming pamilya ay masaya at magkakasundo. Walang pakana, pag-ibig lamang. Ngunit sa bahay, sila ay laging nagsasalita ng dialekto at wala akong maintindihan. Upang makibagay sa kanila talaga akong nagtayo ng isang kagawaran ng AI. Ang aming unang produkto ay ang AI dialektong ito sistema ng pagsasalin kahit na ang software na ito ay hindi pa nailalabas. Pagkatapos ng serye ng pagsusuri at pagpapatunay, ang katumpakan nito ay umabot sa 76%. Sa puntong iyon, ang buong kagawaran ng AI namin ay maaaring magpatunay para dito. Bago ang kagawaran ng AI, ay tinanggal ni Tagapangulong Vance. Narinig ko mula sa aking mga kasamahan sa kagawaran ng AI na ang software na ito ay antas ng katumpakan ay medyo mataas. Tungkol naman sa AI dialektong ito sistema ng pagsasalin, kung ito ba ay tumpak o hindi ko alam. Ngunit ang alam ko ay kakapaliwanag ko lang kay nanay at tatay tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa opisina. Chloe, 5 taon na tayong magkasama. Kung anong klaseng tao ako, hindi mo ba alam? Kailangan ko ba talaga ng isang walang emosyon na AI upang magsalin? Homhofo. Victor, ang pagkakaroon mo bilang tagapangulo ng Grupo Sterling ay sayang ng iyong talento. Dapat ay artista ka. O, hindi. Kahit mga artista ay hindi makakapantay. 5 taong pag-arte, at kahit matapos mahuli, patuloy ka pa rin. Chloe, ano? Hindi ko alam kung bakit mo ako pinaparatangan. Anong kabutihan ang maidudulot niyon sa iyo? Ikaw ay isang eksperto sa AI. Maaari mo lang sumulat ng ilang code upang gawing kathang-isip, isang pekeng pag-uusap na ganoon. Para sa iyo, iyon ay napakadali. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang mali kong nagawa upang maging karapat-dapat dito. Ano ang ginawa ko upang maging karapat-dapat dito? Upang mapunta sa isang manugang na babae na tulad mo. Sa bahay, pinahihirapan mo ang aking anak na lalaki ng walang tigil. At ngayon ay ginagawan mo ng gulo sa kanya sa trabaho rin. Chloe, alam ko ang aking anak na lalaki ay hindi karapat-dapat sa iyo. Ang iyong pamilya ay kilala. Kami ay mga walang kwenta. Sa loob ng 5 taon, tumanggi ka na bigyan ang aming pamilya ng isang tagapagmana. Dahil lahat hindi ka patapos masaya, ha? Kaya ngayon ikaw ay sinisiraan ng aking anak na lalaki para lang iwan siya. Tama ba? Anak ko ay mabuti ang pakikitungo sa iyo. Paano ka nangahas gumamit ng ganyang maruruming pandaraya para siyang patibagin? Dahil lang mayaman ka, sa tingin mo kaya mo kaming apihin ng mga mahihirap, ha? Kami lang ay mga ordinaryong tao. Kami ba ay dapat maging laruan ng mayayaman? Tapos ka na. Kung gusto mo ng diborsyo, sabihin mo na. Maaaring natapos sana ng maayos. Bakit mo sisirain ang kinabukasan ng anak ko? Diba? Sinabi ko na sa iyo, ang pagkatao ni Tagapangulo Vance ay malinaw na malinaw sa lahat. Paano siya makakagawa ng bagay na tulad ng nakawin ang yaman ng pamilya? Pero si Ginang Sterling laging may ugaling diva. Inaasahan na lahat ay mag-aalaga sa kanya. Kaya, ang ibig mong sabihin, ang lalaking iyon sa opisina ay maaaring maging munting ganda ni Ginang Sterling? Nagkataon lang na lahat kami ay dumating sa tamang oras, kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataong tapusin ang trabaho. Guardia. Kalagkarin silang 2 palabas. Simula ngayon, bawal na kayo muling pumasok sa Sterling. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Tagapangulo Vance ang tunay na tagapangulo ng kumpanyang ito. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sisantehin kami? Tama iyan. Ang pagiging ganyan ka-excited ay nagpapatunay lang na tama ako, di ba? Ikaw ang nangloko. At ngayon gusto mo nang iwan si Tagapangulo Vance? Lahat, tumigil muna. Chloe, huwag mong sabihin sa akin na sila ay talagang tama. Gusto mo lang akong alisin? Kaya ginawa mo ang buong software sa pagsasalin ng AI para i-frame ako? Hindi ka susuko hanggat hindi ka napipilitan, di ba? Kaya ngayon kahit kayo ay nagdududa. Sa katumpakan ng AI dialect translation software, iyon ba? Kahit kayo ay nag-iisip na ako, ay gumawa ng software na ito para lang i-frame siya. Ginang Sterling? Mga regular na empleyado lang kami dito. Mangyaring, huwag mo kaming ilagay sa mahirap na sitwasyon. Kung talagang may paraan ka upang patunayan ang katumpakan ng software na ito, sana maipaliwanag mo ito ng malinaw sa lahat. Maaari ko itong patunayan sa inyo ngayon din.
Ginang Sterling, Oh, Cletus, bakit ka napunta sa ganitong sitwasyon? hey, Victor. Bakit ang tagal mo? Hindi mo sinabing mabubugbog ako dito. Tumahimik ka. Ano bang sinasabi mo? Anong kinalaman ng pagpunta mo rito sa akin? Victor, ayaw ko na ng pera. Ayaw ko na rin ng babae. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Gusto ko na. Hoy, tumigil ka. Bakit ka gumagalaw-galaw? Hoy, anong nangyayari dito? Kayo dalawa, sabihin ninyo sa akin, mandaraya ba ako? Sa ganitong klasing tao, at tagapangulo Vance. Kung gusto mo akong idawit sa pandaraya, hanap ka naman ng tao na kapantay ko. Ganitong klasing tao, sino maniniwala? Oo nga, sa estado ni Ginang Sterling, kahit magkaroon siya ng isang laruang lalaki na pang top ay madali lang sa kanya. Ito pang lalaki, pandak, at pangit. Ang hininga ay mabaho, tulad ng tae. Paano naman si Ginang Sterling mandaraya sa tulad niya? Well, Chloe, tungkol sa pagdating ni Cletus dito, hindi ko talaga alam. Paano ko naman ikaw idawit? At saka, hindi ko sinabing nandaya ka. Tama, sila yon. Pareho silang nagkakalat ng haka-haka at naghahasik ng gulo. Ginang Sterling, si Cletus ay umamin na lahat. Bakit hindi tayo pumunta? Dot, Sa conference room at iProject. Para makita ng lahat ang katotohanan ng nangyari. siya. Kung maglakas loob kang magsabi ng kahit ano na makakasakit kay Victor, papatayin kita. Kung ganoon, patayin mo na ako dito. At ngayon, Kailangan mo ba talagang gumawa ng gulo? Gulo? Hindi ba ito lahat bahagi ng iyong ingrandeng pagtatanghal? Hindi mo lang ginawa ng maayos. Tinutulungan lang kita na ipagpatuloy ang eksena. Mahal? Siguradong may ilang hindi pagkakaunawaan dito. Umuwi muna tayo. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo, okay? Tara na. Hindi pagkakaunawaan. Kung ganoon, dapat nating linawin dito, sa harap ng lahat. Sa bagay, sinabi mo lang nang may paninindigan na gumamit ako ng software sa pagsasalin para isangkalan ka. Buti na lang para sa atin, siya ay nagsasalita ng parehong lokal na dialekto tulad mo, kaya hayaan mo siyang patunayan. Kung ang software ko sa pagsasalin ay tama o hindi. nang kausapin ko si Cletus, pinaulit ko sa kanya bawat pangungusap ng 2 beses. Isang beses sa dialekto, isang beses sa Mandarin, Bandarin. Ngayon, gagamitin ko ang sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI upang isalin ang mga bahagi ng dialekto ng real-time. Lahat ay maaaring manood ng mga subtitle na isinalin at ikumpara ang mga ito sa Mandarin na sinabi ni Cletus upang suriin ang katumpakan. Magsalita ka! Mahigpit ang sistema ng seguridad ng Sterling. Sabihin mo ang totoo. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ano ang ginagawa mo rito? Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang magsabi kahit isang kasinungalingan, titiyakin kong hindi ka makakauwi. Magsasalita ako. Sasabihin ko ang lahat. Ano ang problema, Tagapangulo Vance? Ayaw mo bang makita kung ang aking software sa pagsasalin ay talagang tumpak? Ang mga iskandalo ng pamilya ay hindi dapat ilabas sa labas. Tungkol kay Cletus, ipapaliwanag ko ang lahat pagbalik natin. Huwag na nating gumawa ng eksena sa kumpanya, okay? Victor, pinayagan kitang maging tagapangulo. At sa tingin mo ba ay isang malaking boss na ba ngayon? Noong umarkila ka ng tao para sirain ang aking reputasyon, bakit hindi mo sinabi ang mga iskandalo ng pamilya ay hindi dapat ilabas sa labas? Ngayon, ipapakita ko sa lahat. Ang iyong buong pamilya bilang mga hipokrito na tunay kayo. Kung may sasabihin ka, hindi ba tayo pwedeng mag-usap na lang? Bakit mo siya sinaktan? Ano? Galit dahil sinaktan ko lang siya at hindi ka sinaktan. Anak, Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ulitin mo ang sinabi mo sa dialekto, ngunit sa Mandarin sa pagkakataong ito. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Si Victor, binigyan niya ako ng 50,000 piso at sinabing siya rin ay mag-ayos ng babae para sa akin. Pero nag-alala ako na baka hindi sila interesado sa akin. Sinabi niya sa akin na tapusin ang kasunduan at kung may magkamali, siya ang sasalo sa akin. Tagapangulo Vance, paano mo magagawa ang ganoong bagay? Hayaan ang iba dungisan ng sarili mong asawa? Lalaki pa ba siya? Pumayag ako na ipakilala siya sa isang tao, pero hindi ko sinabi sa kanya na dungisan si Chloe. Tagapangulo Vance, pakiusap puminahon ka. Panoorin mo lang. Sabihin mo ang sinabi mo lang.
Sa iyong dialekto. Muli. Si Victor. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng 50,000 piso at ipapakilala ako sa isang tao. Natatakot siya na baka hindi ako magustuhan niya. Kaya sinabi niya sa akin na tapusin ang kasunduan. Ipinangako niya na sasaluhin ako kung may magkamali. Siya ba ang babae na si Ginoong Vance ipinakilala sa iyo? Oo, siya yun. Ano pa ang sasabihin mo? Tinanggal ka sa trabaho. Makatarungan naman, di ba? Seguridad, ihatid sila palabas. Hoy, Tagapangulo Vance. Ikaw ang nagsabi sa amin na puntiryahin si Ginang Sterling. Ito, malapit na kaming matanggal sa trabaho ngayon. Hindi mo kami pwedeng iwanan. Tagapangulo Vance. Oo, Tagapangulo Vance. Hindi mo kami pwedeng iwanan. Tagapangulo Vance. Tapos na. Nagsumikap ako ng sobra para marating kung nasaan ako ngayon. Lahat ay nasira. Sandali, si Tagapangulo Vance ba talaga ang nasa likod nito? Siya ba ang utak? Diyos ko, si Ginang Sterling ay lubhang kaawa-awa. Ipinanganak ka bang may sira ang utak o ano? Ikaw, munting ganda. Sinira mo si Victor. Sinabi niya kung hindi ko isiwalat ang totoo, hindi na ako makakauwi. Tito, gusto ko nang umuwi. Ilang taon ka na nga ba? Bata ka ba? Lahat ng sinasabi niya pinaniniwalaan mo. Ikaw, ginagalit mo ako. Sinaktan niya ako. Tingnan mo ang mukha ko. Masakit. Nararapat lang sa iyo ang pambubugbog na yan. Nakita ninyong lahat iyon, hindi ba? Una, ang aking AI dialect ang katumpakan ng translation system ay hindi maitatanggi. Pangalawa, Victor ay gumamit ng isang tanga sa nayon upang dungisan ang aking reputasyon. Lahat para pilitin ako na umalis ng walang dala. Tagapangulo Vance, pagkatapos ng 5 taong kasal, napakalupit mo. Ganito pala ang pakana. Kahit na mali si Victor, ikaw ang nagtulak sa kanya. 5 taong kasal at hindi ka man lang nagkaanak, sa ibang sambahayan, diborsyado ka na sana noon pa. Ang aming pamilya ay naglingkod sa iyo sa loob ng 5 taon. Ano pa ang gusto mo? Naglingkod sa akin. Mabait sa akin. Seryoso? Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano ako tunay na trinato ng pamilya Vance. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung paano ako ginawa ng pamilya Vance. Sa 5 taon ng kasal, para kanino tayo nagpapanggap? Ininsulto nila siya ng harapan at akala niya papuri iyon. Mabuti nila siyang tratuhin, pero ayaw pa nilang hayaan kaming humawak ng apo. Ano ang silbi ng pagkakaroon sa kanya? Si Chloe ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling. Kung mapapanalo ko lang siya, ang grupo Sterling ay makokontrol ko. Kung magdiborsiyo tayo, bukod sa makakuha ng pera, wala akong makukuhang iba. Ang isang anak at ang mga ari-arian ng pamilya Sterling. Alin ang mas mahalaga, kailangan mong timbangin ng mabuti. Tama. Kapag nakuha ko na lahat ng kanyang ari-arian, papauwiin ko siya ng walang dala. Ito ang iyong tinatawag mong kabutihan sa akin. Hindi ko inakala na ang pamilya Vance ay ginawan si Ginang Sterling ng mabuti sa panlabas. Pero sa likod niya, siniraan nila siya ng ganito. Oo, ang pamilya Vance ay may 2 mukha at si Tagapangulo Vance ay mas nakakatakot pa. Para nakawin ang yaman ng pamilya, pinanatili niya ang perpektong imahe ng asawa sa loob ng 5 taon. Alam mo na pala! Tiniis mo ng napakatagal para lang sirain ako sa harap ng maraming tao. Chloe, napakasama mo. Ako, masama? Kung hindi ako nag-develop ng sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI, ako ang magiging masira sa publiko ngayon. Victor, bago ngayon, bakit hindi ko nakita? Na napakawalang hiya mo? Kahit na kami ang unang nagplano laban sa iyo, sapilitan mo iyon? Kung binigyan mo ang pamilya Vance ng apo ng maaga, hindi namin ipapaalis ka ng walang dala ng ganito? Victor, nais mo bang ipaliwanag sa lahat, ang hindi pagkakaroon ng anak ay dahil ba ayaw ko? Dahil tahimik ka, ako na ang maglalantad nito. Tagapangulo Vance, hindi ito ang lugar para mag-eskandalo ka. Chloe, pakiusap. Nakikiusap ako, huwag mong sabihin. Para sa ating 5 taon bilang mag-asawa, alam kong mali ang panloloko sa iyo ay mali. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong sabihin. Anak na lalaki, bakit ka nakikiusap sa kanya? Hayaan mo siyang magsabi. Kapag nag-asawa ang isang babae, ang magkaroon ng anak ay natural na bagay lang. Gusto kong makita kung bakit siya mas mayabang kaysa sa iba, na tumanggi pa siyang magkaroon ng anak. Nanay, pakiusap. Huwag kang gumawa ng gulo. Una, kahit na may asawa ang isang babae, kung magkakaanak siya o hindi ay kanyang desisyon.
Walang natural na tungkulin dito. Pangalawa, hindi ako mas mayabang kaysa kanino man. Pero ang isyu ng pagkakaroon ng anak ay wala sa akin. Nasa iyong anak na lalaki. Ito ay lahi ng pamilya Vance. 5 taon na ang nakalipas, buntis ako. Pero nagpakita ang mga pagsusuri ng depekto sa henetika at kinailangan kong magpalaglag ng bata. Mamaya, si Victor ay na-check at natuklasan na ito ay sakit sa henetika sa pamilya Vance. Pinayuhan ng doktor na huwag siyang magkaroon ng anak para iligtas ang kanyang pagmamalaki. Nagkasundo kami na ilihim ang lihim na ito. Ano? Imposible. Ganyan pala. Sino ba ang mag-aakala na si Ginang Sterling, na tila nilambing sa loob ng 5 taon, ay talagang nagtitiis ng marami sa likod ng mga eksena? Anong uri ng sakit sa henetika? Ito ay dahilan mo lang para hindi magkaanak. Ang aming pamilya Vance ay dumaan sa napakaraming henerasyon. Hindi ba tayong lahat ay naging maayos naman? Oo. Ngunit nakalimutan mo ba na ang luntiang kanlungan ay kilala sa pagkakaroon ng maraming tanga? Halimbawa, ang sarili mong pamilya. Ang apo ng iyong tita ay isang tanga. At si Cletus mula sa iyong nayon ay hindi rin matalino. Ako? Hindi ako tanga. At ang posibilidad na si Victor ay may namamanang sakit sa henetika ay kasing taas ng 70%. Sa madaling salita, sa mga anak na kanyang magiging ama, 9 sa 10 ay magiging tanga. Ang isang apo na ganyan, sigurado ka bang gusto mo? Paano nangyari ito? Lumabas! Kayong lahat, lumabas! Hindi ba ito mismo ang resultang iyong pinagplanuhan? Gusto mo akong hiwalayan si Victor? Sige, ngayon, ibibigay ko ang iyong hiling. Ikaw, gusto mo talaga akong hiwalayan? Chloe, mag-asawa na tayo sa loob ng 5 taon. Paano ka naging walang puso at wakasan ito ng ganito? Walang puso. Noong umupa ka ng mga tao para sirain ang aking reputasyon, naisip mo ba ang aming ugnayan bilang mag-asawa? Noong nagplano ka na nakawin ang yaman ng aking pamilya, naisip mo ba na ako ay iyong asawa? Hindi lang kita hihiwalayan, kundi pababayaan din kitang umalis ng walang dala. Ano? Ano ang sinasabi mo? Gawin na ang anak kong lalaki umalis ng walang dala? Bakit? Si Chloe ay humahawak ng mga bagay ng masusing pag-iingat. Pagsulat ng umalis ng walang dala sa kasunduan, nagpapakita na wala akong kakayahan na baliktarin ang sitwasyon. Hindi maaaring mangyari ang diborsyong ito. May problema ba? Hindi ba ito mismo ang iyong pinag-iisipan? Iyon ay ang taong aalis ng walang dala ay ikaw. Victor, Napakawalang awa mo ba na wala kang pakialam sa ating nakaraan? noong pinlano mong gawin akong umalis ng walang dala, may pakialam ka ba sa ating nakaraan? Mahal? Mahal, alam kong mali ako. Huwag na tayong magdiborsiyo, okay? Sa loob ng 5 taon na ito, wala tayong kahit isang pagtatalo. Ngayon, ituring na lang natin itong isang pagtatalo. Ano ang gusto mo? Pwede mo akong paluin o pagalitan. Kahit anong gusto mo. Huwag mo lang akong diborsiyuhin, okay? Hindi ka nagsisisi, natatakot ka lang. Natatakot na pagkatapos ng diborsiyo, wala ka nang makukuha. Chloe, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ako. Makakasulat ako ng garantiya para sa iyo. Maaari kong pirmahan ang kasunduan. Hindi ko pag-iinteresan kahit isang sentimo ng yaman ng pamilya Sterling. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Ha? Kung hindi mo pag-iinteresan ang yaman ng pamilya Sterling, baka naman, ang buhay ko ang gusto mo. Ako ang nag-iisang anak na babae sa aking pamilya. Kung mamatay ako, lahat ng yaman na iyon, magiging iyo. Chloe, paano mo maiisip ako ng ganito? Oo, aminin ko nagkamali ako. Ngunit hindi ko kailanman naisip na kunin ang iyong buhay. Ito. Tama na, tigilan mo na ang pag-arte. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduan sa diborsiyo. Umalis ka sa pamilya Sterling. Oo, anak na lalaki, tumayo ka na ngayon. Lalaki ka, kahit na diborsiyado ka. Akala mo ba hindi ka makakahanap ng ibang asawa? Pero iba sa mga babae, ang isang diborsiyadang babae, parang maruming basahan. Kahit gaano kagaling ang pamilya niya, walang gugustong sa kanya. Tumayo ka, bilis, tumayo ka. Tama. Ang diborsiyo ay bagay ng 2 tao. Basta't ayaw kong makipagdiborsiyo, wala itong mangyayari. Tama, hindi rin ako pumapayag sa diborsiyo. Kahit magdiborsiyo man tayo, kailangan niyang ibigay ang kalahati ng kanyang ari-arian sa amin.
Ang pagkuha ng kalahati ng ari-arian ay marahil hindi mangyayari. Gusto ko kayong tanungin, ang mga bagay na ninakaw ninyo sa akin, kailan ninyo ibabalik? Anong mga bagay? Wala kaming ninakaw. Malamang hindi ninyo alam, pero ang villa ko ay puno ng security cameras. Ang anak natin ay naging tagapangulo na. Bakit pa namin kailangan ng gintong alahas niya sa kasal? Ano ang alam mo? Ang gintong alahas sa kasal na iyon ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso noon. Kailangan nating makuha ito. Bukod sa ginto, marami siyang mga designer bag, relo, at alahas at iba pa. Dahil bihira naman niyang gamitin ang mga ito. Bakit hindi natin bumili ng isang batch ng dekalidad na knock-off at palitan ang mga ito? Ang anak natin ay malapit ng diborsiyuhin siya. Kaya lahat ng bagay na ito dati, hindi dapat may matira sa kanya kahit isa. Pamilya naman tayong lahat? Mayroon ba talagang walang tiwala? Nag-install pala siya ng mga kamera? Eksakto. Pamilya naman tayong lahat, ang sa iyo ay sa amin. Anong, magnanakaw o hindi, masama namang pakinggan iyan. Victor, ang mga magulang mo ay hindi nakakaintindi ng simpleng Ingles, at ikaw, hindi rin. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsiyo, at ibibigay ko sa iyo 3 araw para ibalik ang mga gamit ko. Kung hindi ka pipirma, tatawag ako ng pulis ngayon din. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong tumawag ng pulis para arestuhin ako? Anong kasalanan ang nagawa ng pamilya Vance upang paano tayo napunta sa isang walang puso manugang na babae na tulad mo? Tumawag ng pulis? Hayaan mo siyang tumawag. Sa tingin mo natatakot kami sa'yo? Dahil lang hindi kami marunong bumasa at sumulat, ay hindi ibig sabihin na maaari mo kaming tratuhin na parang mga tanga. Naiintindihan pa rin namin ang batayang kaalaman sa batas. Kahit dumating ang pulis, ito ay usapang pampamilya at wala silang magagawa tungkol dito. Ang mga magulang mo ay maaaring hindi maintindihan, ngunit dapat mong maunawaan, kahit sa panahon ng kasal, ang pagkuha ng walang paalam ay pagnanakaw. At saka, ang kabuuang halaga ng kanilang ninakaw mula sa akin ay lampas 30 milyong piso na umaabot sa hangganan para sa sentensyang kriminal. Kung tatawag ako ng pulis, hindi sila makakalabas sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ito, S, sino ang akala mo tinatakot mo? Nandito ka para takutin. Naku! Anak, ikaw, bakit ka natatakot sa kanya? Tumahimik ka. Gusto mo ba talaga makulong? Ibig mong sabihin, totoo ba ito? Bakit ako tinitingnan mo? Hindi lang ako ang kumuha ng mga gamit. Nilagdaan ko na ang kasunduan. Sana tutuparin mo ang iyong salita. Huwag kang mag-alala, isa akong taong may salita. 3 araw. Kung hindi ko makita ang mga gamit ko pagkatapos ng 3 araw, hindi pa huli ang lahat para tumawag ng pulis. Tama. Magkita tayo sa Civil Affairs Bureau sa loob ng 30 araw. Ngayon, lumabas na kayo sa Grupo Sterling. Pakiusap. Maaari tayong magdiborsiyo, ngunit ako pa rin ang tagapangulo ng Grupo Sterling. Ang pagpapalaya sa akin ay hindi ganoon kadali. Binigyan kita lamang ng titulong tagapangulo, hindi ang mga stock na kaakibat ng posisyon ng tagapangulo. Ano ang nagpapaisip sa iyo na hindi kita mapapaalis? Tama, si Ginoong Vance. Hindi mo talaga siya mapapaalis. Sa wakas, nakuha ko na siya. Si Ginoong Luis ay may hawak na 10% ng stock ng Grupo Sterling. Sa loob ng maraming taon, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan at posisyon, ginamit ang pampublikong opisina para sa pansariling pakinabang, at kumuha ng maraming suhol. Pero naging maingat siya, kaya hindi namin nakuha anumang kalamangan laban sa kanya. Si Ginoong Lorenzo ay nakikipagsabwatan kay Ginoong Luis, nagpeke ng mga talaan. Ito ay dahil siya ay nagtatakip para kay Ginoong Luis, kaya naman si Ginoong Luis ay nakatakas sa bawat investigasyon. Sa pagkakataong ito, bubunutin ko sila ng patiugat. Sina Tito Luis at Tito Lorenzo ay hindi pa dumarating. Sa araw ng pagpupulong ng mga shareholder, ano ang dahilan ng inyong pagdating dito ngayong araw? Narinig namin na may problema ang kumpanya, kaya pumunta kami upang tingnan ang mga bagay-bagay. Chloe, ang Grupo Sterling ay hindi pinapatakbo ng mga walang kwenta. Ang pagpapalit ng tagapangulo ay hindi isang bagay na ginagawa sa isang salita lamang. Dahil nga ang Sterling ay hindi pinapatakbo ng mga walang kwenta, kaya naman ang posisyon ng tagapangulo ay lalong mahalaga. Pumayag ang aking ama na ibigay sa kanya ang posisyon ng tagapangulo dahil inisip niya na parehong maganda ang kanyang karakter at kakayahan. Ngayong nasira ang kanyang reputasyon, hindi siya karapat-dapat na umupo sa posisyong ito. Wow,
Ang karakter ng tagapangulo ay mahalaga. Pero Chloe, mayroon tayong mahalagang pakikipagsosyo sa Grupo Shaw. Si Ginang Shaw ay kumikilala lamang kay tagapangulo Vance. Grupo Xiao. Tama. Ang pakikipagsosyong ito ay mahalaga para sa pag-unlad ng Grupo Sterling sa susunod na 30 taon. Kung maisasagawa natin ang kasunduang ito, ang Sterling ay lalaktawan ang 30 taon ng pakikibaka. Ngunit kung sisirain natin ito, ang Sterling ay maaaring mapahamak. Ang ating Grupo Sterling ay may napakaraming mahuhusay na tao. Bakit sa tingin mo kung wala ka, Victor, wala nang iba ang makakakuha ng proyektong ito? Bukod kay tagapangulo Vance, talagang maaaring wala ng iba na makakakuha ng proyektong ito. Pagkalipas ng 3 araw, si Ginang Shaw ay magho-host ng isang espesyal na piging para kay tagapangulo Vance sa Hotel Grand Silangan. Kung tanggalin mo sa trabaho si tagapangulo Vance ngayon, maaari itong maging sanhi ng pagkadismaya ni Ginang Shaw. Dahil sina Tito Luis at Tito Lorenzo ay parehong nagsabi nito, ang pagtanggal ay ipagpapaliban muna sa ngayon. Victor, tandaan, ang Grupo Sterling ay may pangalang Sterling. Ang posisyong ito ay hindi magiging iyo ng matagal. Talagang nakaisip ka ng magandang plano. Yung dalawang matandang tuso ay lubhang tuso. Sa loob ng maraming taon, wala tayong makitang kalamangan sa kanila. Pero si Victor ay iba. Marami siyang mga sikretong kayang gawin. Hanggat 3 silang magkakasama, kaya ko silang lahat sa isang bagsakan. Lumaki na ang anak kong babae. Har, ang husay mo sa chess. Nalampasan mo na ako. Sige, susuko na ako. Salamat sa laro. Tito Luis at Tito Lorenzo, maraming salamat sa inyo sa pagtulong ngayong araw. Kung hindi, ang posisyon ko bilang tagapangulo ay talagang hindi mapananatili. Itong inumin ay para sa inyong dalawa. Tagay na. Victor, sobrang bait mo naman. Nakita namin na talaga kang may kakayahan. Ang ibigay ang Sterling sa iyo ay mas mabuti kaysa ibigay sa batang pasaway. Tara, kumain na tayo. Si matandang Sterling lang ay mahina ang paghusga. Sobra niyang pinalaki ang anak niyang babae. Ang kumpanya ay masisira rin dahil sa kanya. Tinutulungan namin ang Sterling, hindi ikaw. Tandaan mo iyan. Tama. Huwag kayong mag-alala, mga Ginoo. Hanggat ako, si Victor Vance, ang may hawak ng posisyong ito, ang inyong mga gagawin sa hinaharap ay hindi mapapabayaan. Sa hinaharap, kung may kailangan kayo, lumapit lang kayo sa akin. Victor, ang salita lang ay hindi sapat. Alam mo, sa loob ng maraming taon, ang aming mga account ay may kaunting problema. Ang audit sa katapusan ng taon ay parating na. Kailangan itong ayusin. Kung hindi, kaming dalawa ay hindi makatulog. Huwag kayong mag-alala. Hanggat ako, si Victor Vance, ang nasa pwesto, ang inyong mga account ay tiyak na walang magiging problema. Sa ngayon lamang, bilang tagapangulo, wala akong hawak na stock. Wala akong iba kundi isang figurehead. Relax, kaming dalawa, nandito, ang tagapangulo ng Grupo Sterling ay ikaw, Victor Vance. Tungkol naman sa stock, sa susunod na pagpupulong ng mga shareholder, isa-subject namin iyan. Sa iyong katiyakan, makakampante na ako. Hinahabol nila ang stock. Yung dalawang matandang tuso, sila na lang ang papatay sa kanya. Wala nang matitira, paano nila siya matutulungan? Ah, tama. Kumusta ang kagawaran ng AI ng kumpanya kamakailan? Ano ang progreso? Nag-aapoy ang lahat. Lalo na ang sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI. Nasa huling yugto na ng optimisasyon. Dapat handa na sa katapusan ng buwan para sa opisyal na paglulunsad. Perpekto. Ang pamangkin ko, alam mo, ay ang tagapangulo ng grupo. Kami ang kanyang tito, at tita, narinig mo, bigyan mo kami, agad ng malaking opisina, gusto namin ng may, malalaking bintanang mula sa sahig hanggang kisame, haha, at computer din, at kalihim. Oo, kalihim, isang kalihim. Tama, ito ay para kay Victor. Mga itlog na malayang nangingitlog. 100. Magmadali ka at dalhin iyon sa kanya. Tapos gumawa ka ng tsaa para sa amin. Gamit mo ang premium na tsaa. Hoy, makinig ka! Huwag gumamit ng murang dahon ng tsaa para dayain kami. Mabuti o masamang tsaa, alam ko agad. Ginang Sterling, dumating ka na sa wakas. Ano ito? Ginang Sterling, lahat ito ay mga kamag-anak ni Tagapangulo Vance. Iginiit nila na si Tagapangulo Vance ay nagsabi sa kanila na magtrabaho dito. Pero ito, Ginang Sterling,
Kailangan mong mag-isip ng solusyon. Dahil sila ay mga kamag-anak ni Victor, bakit hindi mo siya tawagan? Ang telepono ni Tagapangulo Vance, walang sumasagot. Sige, iwan mo ito sa akin. Salamat, Ginang Sterling. Hoy, hindi ba ito ang asawa ng ating pamangkin? Anong asawa ng pamangkin? Nakalimutan mo na ba? Siya at si Victor natin ay pumirma na sa kasunduan sa diborsyo. Ha, tama. Pasensya na. Diborsyado na sila, kaya tagalabas ka na lang ngayon. Isang tagalabas, na pumupunta sa kumpanya ng pamangkin ko. Anong ginagawa mo rito? Kumpanya ng pamangkin mo? Baka dapat mong balikan at tingnan kung kaninong pangalan ang dala ng kumpanyang ito. Pansamantala lang itong nagdadala ng pangalang Sterling. Sinabi ng pamangkin ko na sa hinaharap, ang kumpanyang ito ay magdadala ng pangalan ng Vance. Tama iyan. Nandito kami para tulungan si Victor na palakihin at patatagin ang kumpanyang ito. Kaya walang tagalabas ang makapanakit sa pamilya Vance. Tapos ka na ba? Kung ganoon, kunin mo ang iyong mga gamit at lumabas. Ito ay isang kumpanya, hindi isang palengke. Hoy, Chloe, nabaliw ka na ba? Ito ang aking kumpanya ng pamangkin. Isa kang tagalabas. Ano bang karapatan mo para palayasin kami? Tama. Dati, ang tatay mo ang tagapangulo ng Grupo Sterling. Kailangan naming lahat na mambola sa iyo. Retirado na siya ngayon. At tinanggal ka rin. Ang pamangkin ko, ang tagapangulo dito. At naglakas loob ka pang palayasin kami. Mag-ingat ka, darating ang pamangkin ko, at tuturuan ka ng leksyon. Kung kaya niya, hayaan mo siyang pumunta. Ngayon, kunin mo nga ang iyong mga gamit at umalis dito. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Naglakas loob ka. Si Victor mismo ang nagsabi sa amin na magtrabaho dito. Ano bang karapatan mo para palayasin kami? Tsaka, isa kang tagalabas. Bakit ka dapat manatili sa kumpanya ng pamilya Vance? Naku, nagsisisi lang siya sa paghihiwalay kay Victor at gumagapang pabalik para magmakaawa para sa kapayapaan. Tama, ngayong iniwan na niya si Victor. Sino pa bang gugustuhin siya? Isang inahin, na hindi kayang mangitlog. Sino ang gugustuhin ang babaeng ganyan? Nabalitaan ko muntik mo nang sirain ang kinabukasan ng pamangkin ko. Ngayon huli na para magmakaawa para sa kapayapaan. Kaya totoo ang sinasabi nila tungkol sa pamilya Vance, na may namamanang sakit sa henetika, may dala ang iyong mga gene, isang depekto, hindi maintindihan ang sinasabi ng tao. Ganoon ba? Ang kapal ng mukha mo! Ininsulto mo kami? Seguridad. Ihatid sila palabas. Huwag mong subukang galawin ang aking manugang na babae. Subukan mo lang. Pakawalan mo siya. Binabalaan kita. Kami ay mga kamag-anak ni Tagapangulo Vance. Kung palayasin mo kami, tatawagin ko ang pamangkin ko at tatanggalin kayong lahat. Tama. Inimbitahan kami ng pamangkin ko para maging tagapamahala. Kapag naging tagapamahala na kami, hindi ko na kailangan pang abalahin siya. Ang unang gagawin ko ay tanggalin kayong lahat na mga seguridad. Sige, tanggalin mo ako. Ang kumpanyang ito talagang pinapayagan ng mga tao na gaya mo. Kawawa. Itong trabahong bayarang guwardiya, aalis na ako. Umalis kayo. Ano bang ginagawa mo? Oh, nandito si Victor. Victor, ikaw ang tumawag sa amin para pumasok sa trabaho. Pero ang asawa mo ay, hindi asawa mo. Ang dating asawa mo. Inutusan niya ang mga tao para palayasin kami. Oo, Victor, nagmula kami ng malayo, mula sa aming bayan, para lang pumunta, at tulungan ka. Hindi para pumunta rito at tratuhin ng ganito. Chloe, lahat sila ay mga nakatatanda ko. Inimbitahan ko sila para pumunta at tumulong sa kumpanya. Sa paggawa nito, hindi ka ba lumalabis? Tagapangulo Vance, ito ay isang kumpanya. Bakit hindi mo tingnan ang ginawa ng iyong mga nakatatanda sa kumpanya? Hoy, Victor! Lahat ito ay mga produkto mula sa bayan. Lahat sila galing sa iyong pagkabata, mga paborito mo. Dinala namin ito espesyal para sa iyo. Ang tito mo ay nadumihan ng sahig. Pupunasan ko ito para sa iyo. Anong ginagawa mo? Marumi ang sahig, papalinis mo na lang sa iba at magiging maayos na iyon. Hindi naman na ang kumpanya walang janitor, bakit mo ginagawang mahirap ang mga nakatatanda? Victor, nababaliw ka na ba? Ito ay isang kumpanya, hindi palengke. Kahit ikaw ang tagapangulo, hindi mo basta pwedeng hayaan ang iyong mga kamag-anak sirain ang imahe ng kumpanya rito. Ako ang tagapangulo ng kumpanya. Ang imahe ng kumpanya ay wala sa iyong pakialam. Isa ka lang tagapangulong palamuti. Kahit na ikaw gamitin mo ang iyong titulo bilang tagapangulo para tanggalin ako, hawak ko pa rin ang 51% ng stock. Ako ang pinakamalaking shareholder. May karapatan akong makialam sa anumang sumisira sa imahe ng kumpanya. May iba pang mga shareholder sa kumpanya bukod sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong gumawa ng malaking issue sa maliit na bagay? Dahil wala akong boses sa mga usapin ng kumpanya. Gawin mo na lang ang gusto mo.
Pero, lahat ng mahahalagang posisyon sa kumpanyang ito, hawak ng pamilya Sterling. Kung gusto nilang magdala ang kumpanyang ito ng pangalan ng pamilya Vance, sa kanila lang, hindi nila kaya ang gawain. Ipinagmamalaki ni Victor ang kanyang kakayahan, at sa loob-loob, mayroon siyang isang hindi maipaliwanag na pagiging kompetitibo. Hindi niya kayang tumanggap ng reverse psychology. Dahil magulo na ang sitwasyon, hayaan na lang nating lalo pang guluhin. Wow! Wow! Diyos ko! Ang opisina na ito ay napakasosyal. Ang sofa na ito. Totoong balat, di ba? Ang carpet na ito ay imported siguro. Oh, Victor, nagtagumpay ka talaga. Ang ating pamilya Vance, mga ninuno, dapat ipagmalaki. Oh, itong vase ay mabigat. Mukhang napakamahal. Pustahan tayo, ito ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Oh, oo. Oh, Victor, ako, ang iyong tita. Nabuhay ako sa lahat ng mga taon na ito, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakasosyal na bagay. Oy, Victor. Ang sofa na ito ay mas komportable kaysa sa kama namin sa bahay. Maaari mo bang makuha ang isa para sa opisina ko din, mamaya? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Maghintay hanggang sa maayos ko ang mga bagay at saka kita aabisuhan. Bakit kayo dumiretso sa kumpanya? Ano pang hinihintay? Sa probinsya, hindi na kami makapaghintay. Ang tito mo ibinenta ang bahay namin. Nandito kami para umasa sa'yo. Alam ng buong probinsya na ang pamangkin ko ay malaking boss. Paano naman kami mananatili sa probinsya? Victor, ang tita mo ay gustong-gusto bumili ng lugar sa siyudad sa mahabang panahon. Sa tingin mo, maaari mo bang pahiram muna sa amin ng ilang milyong piso? Hindi namin ito kukunin ng libre. Pagdating ng panahon, kapag lumaki na ang pamangkin mo, magtatrabaho siya para sa'yo para mabayaran ang utang. Sige. Dahil nandito ka, manatili ka lang diyan. Huwag mang istorbo. Hindi ito ang baryo. Hindi ka pwedeng gumawa lang ng kahit anong gusto mo dito. Naiintindihan mo? Victor, anong klaseng pananalita yan? Kami ang iyong mga tita. Paano namin? Posibleng saktan ka. Sige. Di magulat ka sa HR. Nag-ayos ako ng mga posisyon sa departamento ng janitor, seguridad, at sa kantin. Tandaan, huwag magdulot ng gulo. Mas magtrabaho kayo ng mabuti. Huwag mo akong ikahiya. Janitor, seguridad, kantin, Victor, nagkamali ka ba? Kami ay, mga nakatatanda mo, pumunta kami rito, para maging malalaking boss. Paano, kami gagawa ng janitor? Seryoso. Eksakto. Tingnan mo ang trabahong janitor. Magkano ang sahod kada buwan? Pumunta kami para tulungan ka. Si Chloe lang sabi na lahat ng mahahalagang posisyon ay hawak ng pamilya Sterling. Gusto mo kaming gumawa ng janitor? Kailan ang kumpanyang ito magdadala ng pangalan ng Vance? Oo, bakit dapat ang pamilya Sterling maging mga boss at kami gagawa ng janitor? Eksakto. Tingnan mo, si Chloe lang pinahiya tayo ng sobra. Kung malaman niya na ginagawa namin ang mga mababang trabaho, tiyak natatawanan tayo ng walang katapusan. Sige. Kakausapin ko si Ginoong Lorenzo. Sasabihan ko siya ng maaga at ipahanap sa kanya ng maggagabay sa inyo. Kung kaya nyo, mabuti. Kung hindi, gawin nyo agad ang janitor. Huwag kayong magdulot ng gulo para sa akin. Okay, walang problema. Ha. Ang tanga. Siya talaga ay nangahas na ilagay ang mga walang kwentang kamag-anak na ito sa mahahalagang posisyon. Nag-aalala ako na ang dalawang mga taong tuso ay mahirap pasukin. Ngayon, ito ay kung ano ang kailangan ko. Anak, bumalik ka agad. Si Chloe itinapon ang lahat ng gamit natin sa labas. Hoy! Tama na. Tigilan mo na ang paghagis ng gamit. Tama na. Anong ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa'yo na itapon ang mga gamit ng pamilya ko? Tagapangulong Vance, ang villa na ito ay personal na pag-aari ni Ginang Sterling. Dahil diborsiyado na kayo, natural lang, kailangan naming hilingin sa iyo na lumipat. Ano ba yang katarantaduhan mo? Nakatira kami sa bahay na ito sa loob ng 5 taon. Dahil kasal sila, ang bahay na ito ay pag-aari din ng anak ko. Bakit mo ako pinalalayas? Tagapangulong Vance, dapat mong malaman na kahit na dito kayo tumira ng 80 taon, ang bahay na ito ay wala pa ring kinalaman sa pamilya mo. Kung gusto ninyong manatili, maaari ninyong rentahan ito sa presyo ng merkado. Presyo ng merkado? Ano ang presyo ng merkado? Batay sa lokasyon at mga pasilidad, hindi bababa sa 200,000 piso bawat buwan. Bakit hindi na lang ninyo kami nakawan?
Pero sabi ni Ginang Sterling, kung isa sa alang-alang ang 5 taon ninyong pagsasama, kaya niyang bigyan kayo ng 10% diskwento, kaya 180,000 piso bawat buwan. Kalokohan, 180,000. Nakatira na kami dito sa loob ng 5 taon. Ito ang aming tahanan. Walang sinuman ang maaaring magpaalis sa amin. Lumabas kayo. Run! Hoy, Hoy, matandang asawa. Hoy, anong ginagawa mo? bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitaw. Chloe, talagang sobra ka na. Anak na lalaki, ibig kong sabihin, ikaw ang grupo Sterling tagapangulo. Siguradong kaya mong umupa ng disenteng lugar, di ba? Sa lahat ng mga taon na ito, nagtatrabaho akong parang aso at walang naipon. Ngayon ako'y tagapangulo, pero ang sweldo ko'y taunan. Wala akong pera ngayon. Pwede ka bang mangutang? Tulad ng, paano kaya sina Ginoong Luis at Ginoong Lorenzo? Hindi ba sila talagang sumusuporta sa'yo? Oh, Ang palayasin ng dating asawa ko dapat bang ipagyabang? Kailangan ko bang ipaalam sa lahat? Sige, ayos na. Sige na nga. Ganyan na ngayon. Hindi mo ba kaya tiisin? naku naman. Kung alam ko lang na magtatapos tayo sa kubong ito, hindi ko na sana hinayaan silang magdiborsiyo. Sige. Buhay pa naman ako. Tigilan mo na ang pag-iyak. Magkaroon ka ng dignidad. Umiiyak ako, anong problema? Noong nandyan si Chloe, namuhay tayo ng marangya, kumakain at umiinom ng masarap. Ngayon sinasabi mong ang anak natin ay tagapangulo, pero nasa kubong pa rin tayo. Kung sasabihin ko ito kanino man, mamamatay ako sa hiya. Nagsisisi ka na ngayon? Noong binabalak mo siyang saktan, hindi ka nagdalawang isip. Chloe, hindi ako magsisisi. Kapag nakuha ko na ang deal sa Grupo Shaw, kukunin ko ang stock mo at pagsusumamo ka sa akin. Chloe? Miss kita. Sige, CEO ka na ng Grupo Shaw ngayon. Pwede bang mag-mature ka naman? Ang buhay sa ibang bansa nang wala ka ay napakalungkot. Ngayong bumalik na ako, hindi mo ba pwedeng yakapin mo ako? Oy, tigil. Pag-usapan natin ang negosyo. Ito ba ay tungkol sa lalaking sinusuportahan mo ulit? Hindi ka ba nagdidiborsiyo? Bakit gusto mo pa akong makipagtrabaho sa kanya? Hindi ka naman muling nagiging baliw sa pag-ibig, di ba? Alam na alam mo kung anong klaseng tao ako. Kaya nga hindi ko maintindihan. Dahil sa personalidad mo, kung alam mong nagbabalak siya laban sa iyo, pinalayas mo na sana siya noon pa. Bakit mo pa ako lihim na hinihiling na makipagtrabaho sa kanya nang hindi sinasabi sa kanya? Ang pagpalayas sa kanya ay sobrang magaan para sa kanya. Sa loob ng Sterling, may 2 matatandang salot. Dahil sa kanilang katayuan bilang mga veterano, sila ay tumatanggap ng suhol at nagnanakaw ng pondo sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, itinutulak nila si Victor na kumuha ng kapangyarihan para lang gawin siyang puppet upang patuloy nilang makontrol ang kumpanya. Ganun pala iyon. Gusto mong gamitin si Victor bilang piyesa para tuluyang mabunot ang mga tusong matatanda ng lubusan. Eksakto. Hindi ko lang gusto sirain ang reputasyon niya, kundi gusto ko ring gamitin siya para umangat. At lipulin ang mga parasito sa Sterling minsan at tuluyan. Nakuha ko, lipulin sila. Nagkataon, ang Grupo Shaw ay mayroon ding panggulo. Dahil nagsiset up ka ng bitag, bakit hindi mo ako isama? Patayin natin ang 2 ibon sa isang bato. Para sa ating pagtutulungan. Ginang Shaw ay babae pala at napakaganda. Oh, Ginang Shaw, sa wakas nandito na po kayo. Maupo po kayo. Ginang Shaw, ito si Tagapangulo Vance ng Grupo Sterling, si Victor. Siya ay, sa totoo lang, ang aming Grupo Sterling na pinakabatang tagapangulo. Ginang Shaw, si Tagapangulo Vance, ay lubos na may kakayahan at lubos na tapat sa kumpanya. Sa proyektong ito na ipinagkatiwala sa kanya, maaari kang maging ganap na panatag. Ginang Shaw, matagal ko nang naririnig ang inyong reputasyon. Maupo po kayo. Pinalalaki ninyo ako, Tagapangulo Vance. Sabi ng lahat, ikaw at si Ginang Sterling ay may malalim na ugnayan.
Bakit sa ganitong mahalagang okasyon? Wala siya rito? Ginang Shaw, kagagaling ninyo lang sa ibang bansa, kaya baka hindi ninyo alam ang ilang balita sa bansa. Hindi ako nag-aatubiling aminin iyon, kahit nakakahiya. Sa totoo lang, sina Chloe at ako ay diborsyado na. Sayang naman. Alam ng lahat sa ating lupon kung gaano si Tagapangulo Vance nagmahal kay Chloe. Inalagaan pa niya siya ng buong husay, araw-araw sa loob ng 5 taon. Tsk, 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 tsk. Sayang naman. Si Chloe na iyon, talagang hindi marunong magpahalaga sa kung ano ang mayroon siya. Oh, noong nasa ibang bansa ako, may narinig akong ilang chismis. Ngunit hindi ko inakala na talaga magdiborsyo kayo. Naku, si Chloe na ito ay masyadong bata. Mahilig siyang kumilos ng pabago-bago. Noong umiibig siya, iginigiit niya na si Victor maging tagapangulo. At ngayon, wala pang 1 buwan, gusto niya ng diborsiyo at gusto pa niyang alisin siya sa kanyang posisyon. Hindi ba iyon pabaya lang? Maaari bang ang posisyon ng tagapangulo talagang maalis dahil lang sa sinasabi niya? Sa katunayan, si Ginang Sterling ay medyo pabaya. Isang lalaking tulad ni Tagapangulo Vance, na napakatapat at tapat sa kanyang asawa, paano niya matiis na pahirapan siya ng ganito? Kung ako, pahahalagahan ko siya at hindi magkakasya ang oras para ipakita iyon. Paano ko magagawang paglaruan ang sarili kong lalaki nang ganoon na lang? Tama, kaya nga sinasabi namin na may mahusay kayong paghusga, Ginang Shaw. Hindi nakapagtatakang pagbalik ninyo, nakuha ninyong pamunuan ng Grupo Shaw, isang malaking imperyo. Kainis, itong si Victor, ano ba yung tingin na yan? Hindi naman niya akalaing na nahulog ako sa kanya. Di ba? Nakakadiri. Nakakasuka talaga. Maaari ko bang ideklara ito bilang pinsala sa trabaho? Ginang Shaw, ano ang ibig ninyong sabihin yan? Baka naman nagustuhan niya ako? Pinalalaki mo ako, Ginang Shaw. Sa totoo lang, para sa isang katulad mo, Ginang Shaw, isang napakahusay na babae, ang makapag-asawa sa iyo ay ang pinakadakilang kapalaran ko. Ano ang silbi ng pagiging mahusay? Sa bandang huli, babae pa rin ako. Sa totoo lang, ang pamamahala sa Grupo Shaw, napakalaking operasyon. Bilang isang babae, hindi maiiwasang makaramdam ako ng labis na pagod. Ang mga matatandang uugod-ugod sa Grupo Shaw ay lahat nagmamatyag sa aking stock. Wala ni isang tao sa kumpanya na mapagkakatiwalaan ko. Sana talaga mayroon akong isang katulad ni Tagapangulo Vance na may kakayahan at maalalahanin upang tulungan ako. Sino ba si Chloe? Akala niya kung sino siya. Kahit wala siya, marami babae ay nagkakandara pa para sa akin. Kahit si Ginang Shaw, isang napakahusay na babae, ay nahulog sa akin sa unang tingin. Paano ang isang katulad ko, Victor Vance, ay magiging karapat-dapat sa iyong pabor, Ginang Shaw? Kung ganoon, Ginang Shaw, sa tuwing may problema ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Ako, si Victor Vance, ay dadaig sa apoy at tubig ng walang pag-aatubili. Kung mapapanalo ko siya, pabayaan na ang Sterling, kahit ang buong Grupo Shaw ay magiging akin. Mula ngayon, magiging pabigat ako sa iyo, Tagapangulo Vance. Ang hinaharap na pag-unlad ng Grupo Shaw ay talagang maaaring umasa sa iyong kakayahan at malawak na pananaw. Victor, pwede ba kitang tawagin ng ganoon? Siyempre. Ngayon talaga tayo nagkaintindihan. Kung may problema ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ano ang sinabi ko? Ang pagnanasa ay isang kutsilyo na nakabitin sa iyong ulo. Itong si Victor Vance, bagaman hangal, ay may mukha naman. Sinong girl boss ang hindi magugustuhan iyon? Ahahaha. Suko na ako sa iyo, Luis. Ang bitag ng pag-ibig na ito ay nagtagumpay, hahaha. Pakinggan natin. Kumusta ang nangyari? 3 mapanlinlang maruming daga ay nagsasabwatan pa rin laban sa akin, lalo na iyang dating asawa mo. Nakakadiri. Akala ba niya na in love ako sa kanya sa unang tingin? Kung tutuusin, siya ay umaasa sa babae sa loob ng 5 taon. Siya ang mas nakakaalam kaysa kanino man kung gaano kasarap ang deal na iyon talaga. Lalo na noong nakilala niya ang tulad mo, isang mabuting puso girl boss na nahulog sa kanya sa unang tingin. Siya? Ako ang CEO ng isang malaking korporasyon. Paano ako mahuhulog sa isang dating may asawa? Walang silbi, walang silbing talunan? Hahaha. Kung si Victor narinig niyang sinabi mo iyan, magagalit siya ng sobra. Gusto ko talagang itanong sa iyo, paano nagawa ng isang walang hiya na lokohin ka sa loob ng 5 taon? Ano ang nakita mo sa kanya noong mga panahon na iyon? Dahil hinding-hindi ko naisip.
na may susubok umakyat sa hagdan sa pagiging sunod-sunuran sa loob ng 10 taon at gagawin ito ng perpekto. Kung hindi ko nabuo ang sistema ng pagsasali ng dialekto gamit ang AI, maaaring nagtagumpay siya. Oo, nakakatakot iyon. Kung sakaling makatagpo ako ng isang lalaki na sabik maging sunod-sunuran ko, kailangan kong maging maingat. Kaya, ano ang susunod mong gagawin? Maghintay. Maghintay para saan? Wala kang kailangang gawin. Maghintay hanggang bukas. At makikipag-ugnayan siya sa iyo. Paano mo nalaman? Ang mga magulang niya ninakaw ang gintong alahas ko sa kasal. At kinuha ang aking buong aparador ng mamahaling produkto. Ang kabuuang halaga ay mahigit 30 milyong piso. Kinuha nila lahat. Binigyan ko sila 3 araw upang ibalik ang mga gamit. Sa pagkakaalam ko, walang paraan na makakuha sila ng ganoong halaga. Maghintay ka lang. Nagsisimula pa lang ang palabas. Tagapangulo Vance, bilang tagapangulo ng Grupo Sterling, pinabayaan mong manirahan ang iyong mga magulang sa isang napakasamang lugar. Napakawalang utang na loob niyan. Chloe, ano ang ginagawa mo rito? Lumipas na ang 3 araw na takdang oras. Gusto ko kayong tanungin, nasaan ang mga gamit ko na nagkakahalaga ng 30 milyong piso? Ito. Chloe, ikaw at si Victor ay nasa panahon pa ng pagpapalamig. Pamilya pa rin tayo, di ba? Pamilya hindi dapat mag-usap na parang mga estranghero. Tsaka, ang mga bagay na ito na nagkakahalaga ng 30 milyong piso para sa iyo. Haha, para lang itong isang patak sa timba. Bakit pa? Makipagtalo sa amin ng sobra? Noong nakaraan, mali kami sa iyo. Akala namin hindi ka maaaring magkaanak, kaya nasabi namin lahat ng masasamang bagay na iyon. Ang tatay mo at ako labis na nagsisisi. Tama, kahapon, pinagsabihan namin si Victor ng mabuti. Chloe, talagang inaalagaan ka namin tulad ng aming sariling anak na babae. Baka bigyan mo ng isa pang pagkakataon si Victor? Pagkatapos ng lahat, 5 taon na kayong mag-asawa, hindi mo pwedeng itapon lang iyan. Tama ba? Tama. Kung maglakas loob siyang gumawa ng kalokohan ulit, ako ang mauuna mabali ang kanyang mga binti. Bago matapos ang 3 araw na takdang oras, mga kalahating oras pa ang natitira. Kayo, babalik ninyo ba ang mga gamit ko o sasama kayo sa akin sa istasyon ng pulisya? Diyos ko, ikaw na walang hiya. Paano kang naging walang puso? Ang mahalaga lang sa iyo ay pera. Wala kang pakialam sa pamilya. Iyan ay sa pagitan mo at ni Victor. Anong kinalaman ko? Ang pag-arte rito ay walang tulong. Ibaba mo ang ninakaw mo o magbayad ka. Pumili ka. Mayaman ka na. Bakit mo itinutulak kaming mga matatanda sa bingit? Ikaw na walang utang na loob na munting ganda. 5 taon sa pamilya Vance at walang apo. Wala ni isa, wala kang dala. Ngayon ninanakawan mo ang aming ipon sa pagre-retiro. Pamilya tayo. Pinipilit mo talaga kaming magbayad? Makinig kayo. Walang pera, pero maaari ninyong kunin ang aming buhay. Tumawag kayo ng pulis kung kaya ninyo. Kaming mga matatanda ay handang lumaban. Ginang Sterling, sila ba ay palaging ganyan kagaling magsalita? Wala akong ideya. Sa loob ng 5 taon, ginampanan nila ang papel ng mababait, bukas isip ng mga nakatatanda. Sino ang mag-aakalang kaya nilang baluktutin ang katotohanan ng walang kahihiyan? So hindi sila balak magbayad? Oh, Liam. Ang mga ninakaw ay may halagang higit 30 milyong piso. Ilang taon iyon? Para sa pagnanakaw, karaniwang 10 taon o higit pa ng pagkakakulong na may takdang panahon o habambuhay na pagkakakulong. Mukhang hindi sila makabayad. Hayaan na. Ang mga pulis ang humawak. Telepono. Huwag tumawag ng pulis. Pakiusap huwag. Ako'y. Tatawagan ko ang aking anak ngayon. Siya, si Tagapangulo Vance. Mayaman siya. Kaya niyang magbayad. Chloe. Anong nangyayari? Nasaan ang bagay? Bakit hindi mo na lang ibalik sa kanya? Iyong bagay na iyon. Ibinenta. Namin iyon matagal na. Magkano? 10 milyong dolyar.
Pero ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong piso. At ibinenta ninyo ito sa 10 lang? Kayo dalawa, kailan ba kayo titigil sa pagiging mapagmatigas? Paano namin malalaman na ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso? Kung may nagsabi lang sa amin, hindi tayo mapapasama ng ganito. Kayo dalawa, ang ginagawa ninyo araw-araw ay nagdudulot lang ng problema sa akin. 20 milyong dolyar. Wala nga akong stock. Bilang tagapangulo, aabutin ako ng 4 na taon para mabawi iyon. Saan ko ba kukunin ang 20 milyong dolyar para sa inyo? Tingnan mo, bigyan mo ako ng 2 araw. Makakaisip ako ng paraan. Hahanap ako ng paraan para mabigyan kayo ng 20 milyong dolyar. Tagapangulo Vance, sa tingin ko nagkakamali kayo. Tungkol sa 30 milyong piso, hindi nila ako binigyan kahit 1 sentimo. Nasaan ang pra? Ang iyong tito gustong bumili ng bahay sa lungsod. Ang iyong tito ay gustong kumuha ng proyekto sa konstruksyon. Akala namin, ngayong ikaw na ang tagapangulo, hindi namin kayang mawalan ng mukha sa harap ng mga kamag-anak. Kaya pinahiram namin sila ng pera. Pero sabi nila kapag kumita na sila, babayaran kami na may malaking interes. Pinautang mo? Oh. Nagbenta ka ng ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong piso sa 10 milyon lang at pinautang mo lahat. Sira ba ulo kayong dalawa? Umalis na kayo. Bawiin nyo para sa akin. Alis. Hindi namin ito mababawi. Nagastos na. Walang pera para ibalik sa amin. Ginang Sterling, tila hindi nila kayang makabuo ng 30 milyong piso. Sige, Liam, tawagan mo ang pulis. Pakiusap, huwag kang tumawag ng pulis. Mali kami, alam naming mali kami. Pakiusap, nakikiusap ako. Maawa ka, hayaan mo kaming mga matatanda umalis. Dahil nagkasundo tayo ngayon, kung magkakaroon ka ng problema sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin at gagawin ko ang aking makakaya upang tumulong. Tama, Samantha. Kapag nakuha ko si Samantha, wala ang perang ito. Bukas, ay tiyak kong ibabalik ang pera sa iyo ng buo. Dapat kumagat na ang isda. Kung isa sa alang-alang naging mag-asawa tayo noon, bibigyan kita ng 1 pang araw. Anak na lalaki. Ito ay 30 milyong piso. Saan naman tayo kukuha ng 30 milyong piso? Ano bang nagawa namin para maranasan ito? Tapos na, ang pamilya Vance ay ganap ng wala. Itinulak tayo sa bingit ng babaeng ito. Tumahimik kayong lahat. Anak na lalaki, kaming mga matatanda ang nagpabaya sa iyo. Kung talagang hindi mo kaya makabuo ng 30 milyong piso bukas, hayaan mo silang magsumbong sa amin sa pulis. Mas gugustuhin naming gumugol ng oras sa kulungan kaysa istorbohin ka ulit. 30 milyong piso? Hindi naman walang paraan. Basta't mapatalsik natin si Samantha, ano ba ang 30 milyong piso kung tutuusin? Magkano na lang ang natitira mong pera? Hindi gaano. Talagang hindi gaano. Ano iyon, anak na lalaki? Hindi ba kailangan mong ilibre ang isang tao kapag nangungutang? Bigyan mo ako ng 20,000 piso at ako na ang bahala sa 30 milyon. 20,000? Saan naman kami kukuha ng 20,000 piso? Paano ang iyong ipon sa buhay? Ibigay mo na lahat. At anumang iba pang mahalaga, hanapin mo lahat para sa akin. Ngunit iyon ay ang aming ipon sa pagreretiro. Ang maliit na pera na iyon ay hindi man lang sapat para sa interes. Kung hindi mo ibibigay, ikaw ay mabubulok sa kulungan. Bilisan mo at ibigay sa akin. Pupunta ako at hihingi ng tulong kay Ginang Shaw. Basta't handa siyang tulungan tayo, ang pamilya Vance ay maaaring baliktarin ang sitwasyon. Ang maliit na pera na iyon ay wala. Bilisan mo! Anak na lalaki, hindi mo ito maaaring kunin. Anak na lalaki, hindi mo ito maaaring kunin. Anak na lalaki. Ano bang nagawa ko para maranasan ito? Anong problema, Victor? Masama ang loob ko. Wala yun. Problema ko lang to. Ayaw ko lang na mag-alala ka. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Kung may problema ka, lumapit ka sa akin, at siguradong makakahanap ako ng paraan para tulungan ka. Pasensya ka na sa ganitong pag-uugali ko sa harap mo. At sa pagpapakita ko ng kahinaan. Ano ba talaga ang nangyayari?
Sabihin mo sa akin. Kung hindi, mag-aalala ako sa'yo. Si Chloe ang dahilan? Gusto niya akong itulak sa hukay at gusto niya ng diborsiyo. Hindi lang ako paalisin ng walang dala, kundi inaakusahan pa ang mga magulang ko na nagnakaw ng kanyang mga gamit at humihingi ng 30 milyong piso sa akin. Ang mga magulang ko ay magsasaka na simple at tapat, hindi pa nila naranasan ang ganitong sitwasyon. Ngayon araw-araw sila sa bahay, umiiyak ng umiiyak, halos mabaliw na at hindi na makakayanan ng buhay. Paano nangyari ang ganito? At paano naging napakawalang puso ng babaeng ito? Dahil kahit pagkatapos ng diborsiyo, hindi dapat siya naging ganyan, kasama sa mga biyenan niya, at itulak sila sa gilid. Alam kong hindi ako sapat para sa kanya, pero inalay ko rin ang 5 taon ng aking kabataan, nagtatrabaho para sa Sterling nang walang kapaguran at ibinigay ko ang lahat. Pero siya ay walang puso at walang utang na loob. Sinira ang pundasyon ko sa Sterling ng lubusan. Ngayon, bukod sa titulong tagapangulong palamuti, wala na akong natira. Inilabas pa ng mga magulang ko ang kanilang ipon sa buhay, pero patak pa rin sa karagatan. Victor, hindi ko inaasahan na nagdusa ka ng ganito kalaking kawalan ng katarungan. Samantha, tutulungan mo ba ako? Talagang wala na akong malapitan ngayon. Basta't handa kang tumulong sa akin minsan. Ako, si Victor, magsisilbi sa'yo mula ngayon, at kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Noong unang makilala ako ni Victor, 30 milyong piso iyon noon. Paano siya nangahas na hingin iyon sa akin? Alam niya kung paano maglaro. Alam niya kung paano makuha ang simpatiya mo. Alam niya kung paano magpanggap na sobrang nahuhulog ang loob. Kapag pinabayaan mo ang iyong bantay, magsasagawa siya ng kanyang mga kahilingan. Pagkatapos, ang lahat ay nahuhulog sa lugar, natural lang. Ang buong gawaing ito, kabisado na niya. Tulad ng sinabi ni Chloe, tumpak na tumpak. Bawat galaw ng lalaking ito ay eksakto kung saan niya hinulaan. Si Tagapangulo Vance ay isang napakabuting tao na may walang kapintasang karakter at napakahusay. Kung ako ang nasa posisyon mo, sobrang mag-aalala ako para sa iyo. Paano ko kayang itulak ka ng ganito? Siguradong bulag si Chloe. Hindi niya pinahahalagahan ang halaga ni Tagapangulo Vance. Oh, sayang naman. Alas 8 na ngayon, at alas 10 ay mayroon akong isang napakahalagang hapunan para sa negosyo. Paano kung ganito? Ngayong gabi ng alas 2, Presidential Suite ng Hotel Grand Silangan, Room 8808. Ano man ang mga problemang kinakaharap mo? Makakagawa tayo ng solusyon ng magkasama. Ngayong gabi ng alas 12, kita tayo. Samantha, ikaw ang aking tagapagligtas. Chloe, ikaw, munting ganda. Gusto mo akong patayin? Talaga naman. Akala mo na-push mo ako sa gilid at tapos na ako? Pagkatapos ngayong gabi, kapag si Samantha ay akin na, 30 milyong piso ay wala lang. Gagawin ko ang buong grupo Sterling magdala ng pangalan ng pamilya Vance. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ginago mo ako. Uy, nanay at tatay. Maghanap kayo ng mga gossip reporter ngayon, kasing dami hanggat maaari. Oh, siguraduhin na sila ang tipo na talagang kayang magpalala ng sitwasyon. Ngayon, wala kaming pera. Paano tayo makakakuha ng mga reporter? Kung wala kang pera, sabihin mo lang proyekto ito ng Grupo Sterling proyekto ng kumpanya. Sabihin mo sa kanila reimbursement ito ng kumpanya. Doblehin. Hayaang gawin nila ang lahat. Hindi problema ang pera. Ngayong gabi, alas 12:30. Dalhin ang mga tao sa Silid 8808, Hotel Grand Silangan. Tandaan, kapag nasa loob na, siguraduhing makakuha ng malinaw na kuha ng mga tao sa kama, kasing linaw hanggat maaari. Nakuha ko. Ang lalaking iyon ay umupa ng maraming reporter na pupunta ng 12:30 ngayong gabi para hulihin akong nasa hotel.
Desidido siyang makuha ka. Nakakadiri. Para umakyat sa hagdan, ginagamit niya ang anumang maruming trick na maisip niya. Gusto pa niyang gamitin ang panggigipit ng publiko laban sa akin. Dapat siyang tumingin sa salamin. Tingnan kung ano talaga siya. Akala niya ang galing niya. Ang lalaking sanay na umaasa sa babae walang tuhod. Kung hindi siya aasa sa babae, hindi siya makakaligtas. Akala niya sa pamamagitan ng mga maruming paraan makokontrol niya ang lahat. Naghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Ngunit pagkatapos ngayong gabi, hindi niya babaliktarin ang sitwasyon. Mawawala sa kanya ang lahat. Hindi na siya makabangon muli. Akala niya siya ang mga ngaso, pero siya pala ay nahuli sa bitag na maingat naming inilatag bilang pinakakaibig-ibig na biktima. Ginoong Luis? Pasensya na talaga sa pag-istorbo sa inyo ng ganito kahuli. Ang deal na pinag-usapan natin, baka nagka-problema. Ginang Shaw, anong nangyari? Hindi ba maayos ang lahat? Ano ang problema sa Grupo Shaw? Sabihin nyo lang kung ano ang kailangan nyo. Makikipagtulungan kami ng buo. Sa totoo lang, ang proyektong ito ay nangangailangan pa ng pahintulot ng aking tita. Gusto ko sanang ibigay sa inyo, pero hindi siya pumapayag. Alam nyo naman kung paano, kahit ako ang CEO ng Grupo Shaw. Sa Grupo Shaw, ang impluwensya ng aking tita ay napakalakas pa rin. Talagang mahirap ito. Well, ano ang dapat nating gawin? Dahil binanggit nyo ito, Ginang Shaw, siguradong may paraan para malampasan ito. Pakiusap, ituro nyo sa amin ang daan. Sa totoo lang, simple lang. Kapag nakikipag-ayos ng deal, kailangan lang tugunan ang kanilang interes. Tugunan ang kanilang interes. Alam ng lahat sa bilog na ito na mahilig si Tita Shirley sa mga gwapong lalaki. Anong klasing binata ang gusto ni Tita Shirley? Isang tulad ni Victor, bata at may pag-asa, ay perpekto. Naunawaan ko, nakuha ko. Tiyak na ipakikilala ko siya kay Tita Shirley sa lalong madaling panahon. Si Victor ay talagang kaawa-awa. Pinipilit siya ng dating asawa niyang magbayad ng 30 milyong piso. Pero wala akong ganyang kalaking pera sa ngayon. Nahihiya akong makipagkita sa kanya. Mukhang ang silid sa hotel na binuok natin ay magiging bakante. Huwag kayong ma-pressure, Ginang Shaw. 30 milyong piso lang iyon. Pupunta ako at kakausapin siya. Malapit ng maghating gabi. Gusto mo bang manood ng isang labanang patayan sa akin? Sige, tara. Samantha, narito ako. Sinta, narito ka na sa wakas. Naghintay ako ng matagal. Sino ka? Bitawan. Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Pakiusap. Sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Nagtatrabaho ako para kay Ginang Shaw. Huwag kang mangahas na hawakan ako. Alam mo kung ano ang mangyayari? Tapos ka na sa bayang ito. Tama, Sinta. Ako si Ginang Shaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo hinuhubad ang damit mo? Anong nilalaro mo? Nagbihis ng ganyan. Nandito ka para maglingkod sa akin, hindi ba? Maging mabuting babae. Si Tita Shirley ang mag-aalaga sa iyo. Napakabata at malambot. Pakikitunguhan kita ng napakabuti. Shirley, may ganun pa rin sa kanyang edad, ha? Ito na, kapag kayo sumugod, siguraduhin na ang mga kamera ay nakatutok mismo sa kama. Kumuha ng malinaw na shot, mas malinaw, mas mabuti. I-stream ang lahat ng kaya mo. Sabi ng anak ko ito ay kailangang sumikat ng mas malaki hanggat maaari. Mga manonood, i-double tap at i-like ang stream. Raspberry, baliw ba ang streamer? Live stream ng nahuli sa akto? Hindi ba ito? Raspberry, baliw ba ang streamer? Live stream ng... Teka, maban ba ang stream? Maghintay lang. Ipapakita ko sa inyong lahat kung anong mga sikreto ang nakatago sa likod ng pintong ito. Time has come. Pudding King. Uy, ang jeans ng pamilya Vance ay ibang klase. Victor, talagang may magaling na ama. Pumasok. Ngayon. Galaw. Lahat i-film ito. Kunin ang mga mukha ng dalawang munting ganda na napakalinaw. Tigilan ang pag-film! Tigil! Sabi ko tigil! Lumabas! Lahat kayo labas! Anak, Alice, ang dalawang ito. Isa ay ang bago, ng Grupo Sterling. Ikaw? Paano nangyari ito? Tigilan ang pag-film. Lumabas?
Lahat kayo? Tigilan mo? Labas? Lumabas! Ngayong gabi na. Magbabago ang lahat. Eksakto. Si Victor, ambisyoso, pero tanga siya. Akala niya, bibigyan natin siya ng pwesto sa mesa. Para lang maging mas madali para sa atin. Papet lang para kontrolin ng Sterling. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng kalamangan sa kanya. Pagkatapos ngayong gabi, magiging parang aso siya, susunod sa atin. Sterling magiging atin. Ang galing. Ang galing ng galaw na ito. Si Victor, akala niya umakyat na siya sa hagdan. Pero, isa lang siyang piyesa. Anong bago, Lorenzo? Masaya ka bang hindi ka makapagsalita? Grabe. Ang langit. Bumagsak na ang langit. Huwag kang magpanik. Ano? Bumagsak ang langit? Tigil lang ka ba? Paano nagkaroon ng live stream? Sino ang nagsimula ng streaming? Nakakabaliw ito. Galaw. Tigilan sila. Sige. Ang galing ng palabas. Paano natin palalampasin ang ganitong magandang palabas? Galing, Grupo Sterling. Paano ka nangahas na magplano laban sa akin? Shirley, sa totoo lang, wala kaming alam tungkol dito. Shirley, Victor, ano ba ang nangyayari? paano ko malalaman? Hindi ko sinabi kanino man na pupunta ako ngayon. Wala ni isa. Paano ninyo nalaman na nandito ako? Ipinagpalit mo si Samantha para kay Shirley. Gawa mo ba ito? Kayo ang nag-set up sa akin. Tumahimik ka. Anong kinalaman nun sa amin? Ang marumi mong labada ay naipalabas ng live sa buong internet. Binagsak mo ang mga server ng platform mag-isa. Na livestream. Nasira na ako. Setup mo ba ito? Umupa ka ng tao para i-livestream at sirain ako. Sabihin mo, si Samantha bang nag-udyok sa'yo? Shirley, ang live stream walang kinalaman sa amin. Kayo talaga, sinira ninyo ako. Hindi mo sinabi na ang tao sa kwarto ay ikaw, anak na lalaki. Eksakto, eksakto, ang tatay mo at ako. Ay sinusubukan lang naming gawin ang pinakamabuti para sa iyo. Hindi mo ba sinabi iyon matagal na? Para makuha namin ng malinaw ang lahat at kapag mas malaki ang iskandalo, mas maganda. Kung gusto mo ng malaking iskandalo, hindi ba ang livestream ang pinakamagandang paraan? Munting ganda. Kayong lahat ay mga munting ganda. Nagsasabwatan kayo laban sa akin. Lahat kayo ay nagsasabwatan laban sa akin. Wala kayong silbi at pinalalala lang ang mga bagay. Ang kinabukasan ng inyong anak na lalaki ay sinira ng dalawa sa inyo. Victor, napaka-cute mo. Sa 30 milyong piso, inakit mo pa ang aking tita. Hindi, Samantha. Hayaan mo akong magpaliwanag. Siya iyon. Pinilit niya ako. Tita Shirley, dapat mong malaman ito ang kwartong palagi kong binubuk. Kung nakapasok siya, siya ang lalaki ko. Sa kumpanya, kung paano ka ng sexual harass ng mga lalaking subordinates, wala akong pakialam. Pero ito ang kwarto ko. Siya ang lalaki ko. Paanong hinawakan mo ang lalaki ko? Ay, Diyos ko! Chat, pwede ba nating marinig ito? Tita Shirley talagang ng sexual harass ng isang lalaking subordinate. Ganun. Samantha? Minaliit kita. Ang trending topic ay lubos na nakaapekto sa presyo ng stock ng Grupo Shaw. Bukas magpupulong ako ng mga shareholder upang tanggalin ka sa lahat ng iyong posisyon sa grupo. Tita Shirley, kailangan nang matapos ang komediyang ito. Natalo ako. Oo, natalo ako. At ikaw, Victor, wala kang kahihiyan. Sa isang banda, nagpapakunwari kang seryoso sa harap ko para makuha ang loob ko. Sa kabilang banda, pinapunta mo ang iyong mga magulang para magdala ng tao, para mag-livestream. Kung ako iyon, nasa silid na iyon ngayon, masisira ang buhay ko dahil sa iyo. Hindi, Samantha. Hindi ko sila inutusan na mag-livestream. Kusa nilang ginawa yon. Tama na. Puro ka kasinungalingan at wala kang prinsipyo. Kami sa Grupo Shaw ay hindi kailanman makikipagtulungan sa isang tulad mo. Lahat ng kooperasyon ay kanselado. Ginang Shaw. Ginang Shaw. Ginang Shaw. Ginang Shaw. Pakiusap, kumalma ka. Ginang Shaw.
Ang lalaking ito ay ipinadala sa iyong utos kay Tita Shirley. Paano maaaring kanselahin ang kooperasyon? Ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ginoong Luis, kaya mong kumain ng kahit anong gusto mo, pero kailangan mong bantayan ang iyong sinasabi. Kailan kita inutusan na magpadala ng lalaki sa aking tita? Alam mo ba? Na ang livestream na ito ay nagdulot ng pagbaba ng stock ng Grupo Shaw ng 20% na nagpawi ng 10 bilyon sa market value. Hindi kita idinimanda para sa malaking kompensasyon. Pinakitaan na kita ng sukdulang pagpapaumanhin. Lumabas ka. Ginang Shaw! Ginang Shaw! Kamusta? Ang galing ko umarte kanina, di ba? Kakasampal ko lang kay Victor ng 2 beses sa mukha para mabawasan ang galit mo. Hindi naman masama ang acting mo. Ang larong ito ng chess ay malapit nang matapos. Hindi lang ang Grupo Shaw, presyo ng stock ng Sterling ay bumagsak din sa pinakamababa. Ang mga stock na hawak natin ay bumagsak ng husto, wala na tayong natira. Kahit ibenta natin ang mga bahay natin, hindi sasapat sa mga lugi. Tapos na tayo. Talagang tapos na tayo. Ito ay para wasakin tayo. Sino ang mag-aakalang si Ginoong Vance ay mukhang napaka-proper at disente, pero sobrang playboy pala sa likod ng pinto? Playboy, anong sinasabi mo? Sige na, siya ay nagbebenta ng katawan para sa kanyang karera. Ganyan siya naging tagapangulo. Gagawin niya ang lahat ng kailangan. Victor, anong ginagawa mo? Sinira mo ng lubusan ang pangalang Sterling. Ngayon, ang buong internet ay tumatawa sa atin. Ang market value ng kumpanya ay bumagsak ng mahigit 1 bilyong piso. Paano ka nangahas magpakita rito? Pinagbintangan ako. May taong sadyang nag-set up sa akin. Wala akong kaalam-alam na si Tita Shirley ni Samantha ang nasa kwartong iyon. Totoo ba iyan? O alam mo kung sino talaga siya at pumunta ka pa rin? Sinabi ko na sa'yo, pinagbintangan ako ng sinadya. Kailangan mo ba talagang sipa-sipain ako habang nasa baba ako at tawanan ako? Pinagbintangan ka? Bilang tagapangulo ng Sterling, pumasok sa isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, hindi ka ba dapat gumawa ng pagsusuri ng background? Alam ng lahat sa sirkulo na si Tita Shirley ay isang babaeng matakaw sa lalaki. Paano mo nagawa diretso kang pumasok sa kanyang bitag? Bobo ka ba? O may iba pang nangyayari? Hindi naman sa hindi niya alam. Alam na alam niya. Para makuha ang proyektong iyon, kaya niyang gawin ang anumang kadudadadang negosyo, kahit ibenta ang sarili niya. Nakakadiri yan. Paano naman ang isang walang hiyang tulad niya, na maging karapat-dapat pa, umupo sa upuang iyon? Paano maipapasa ang Sterling sa isang tulad mo? Ikaw ang nagpabagsak sa Sterling. Mga shareholders, tungkol sa bagay na ito, ako ang may buong responsibilidad. Hindi ko akalain na noong ako'y naabot ang pinakamababa, ang tanging handang magsalita para sa akin ay siya. Noon, gusto kong si Victor ang maging tagapangulo dahil sa aming nakaraan bilang mag-asawa. Akala ko na kung siya ang mauuna at mga siwa ng hayagan, habang ako ay sumusuporta sa likod, ay magiging epektibo, pero ngayon nakikita ko na sobrang mali ako. Noong sa wakas ay napagtanto ko kung ano ang mali kong nagawa, at sinubukang bawiin ang appointment, sina Ginoong Luis at Ginoong Lorenzo ang gumawa ng lahat para pigilan ako. Hinawakan nila ang kinabukasan ng kumpanya bilang banta sa akin, at nakipaglaban ng todo para panatilihin si Victor sa kanyang posisyon. Bilang tagapangulo, paulit-ulit nilang sinabi na si Victor ay bata at may talento, at mas mabuti para sa kinabukasan ng kumpanya. Noon, wala akong pagpipilian, at iyan ang dahilan kung bakit tayo napunta sa gulo na ito. Hayaang ang kumpanya ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Ano? Kayo pala? Kayo dalawang matatandang uugod-ugod ang nagmamanipula sa likod ko? Wala ba kayong konsensya? Hindi kami iyon. Kami ay sinusubukan lang gawin ang pinakamabuti para sa kumpanya. Tama iyan. Si Victor ay bata at may kakayahan. At noong panahong iyon, si Ginang Shaw mula sa Grupo Shaw ay makikipagtulungan lamang sa kanya. Para sa kinabukasan ng kumpanya, wala kaming pagpipilian, kundi panatilihin si Victor. Nabulag kami sa kanyang tunay na pagkatao. Kami hindi dapat sumuporta kay Victor sa paraang ginawa namin. Para sa pagkalugi na dinanas ng kumpanya, kami talaga ang may kasalanan. Handa kaming tanggapin anuman ang parusa na ipapataw ng kumpanya.
Sa tingin ninyo ba ang pag-amin ng pagkakamali ay nangangahulugang mananatili kayo sa Grupo Sterling? Narinig ko sa pagpupulong ng mga shareholder na ito. Si Victor ay tatanggalin sa trabaho. Ano? Imposible iyan. Kung siya ay matanggal, ano ang gagawin natin? Alam ng buong nayon na pumunta tayo rito para maging mga malalaking tao. Kung tayo babalik na nakayuko ang ulo, paano tayo muling haharap? Ang pagpupulong ng mga shareholder ay tungkol lamang sa pang-aapi sa minorya gamit ang dami ng boto. Kung puro dami, sino ang matatakot kanino? Kung mangahas silang tanggalin si Victor, ako ang unang tutol, tara na. Si Victor ang may pangunahing responsibilidad para sa mga pagkalugi na ito. Iminumungkahi ko na tanggalin natin si Victor sa kanyang posisyon bilang tagapangulo at si Ginang Sterling ang pumalit. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang tanggalin ang pamangkin ko. Kayong dalawang matatandang ugod-ugod. Nagmakaawa kayo at nagmamakaawa para gawing tagapangulo ang aming Victor. Ngayong may problema, sinusubukan ninyong umalis at gusto pa ninyo siyang tanggalin. Mga walang utang na loob kayo. Kayo ang may sala. Alam na namin ang lahat ngayon. Kayo ang sadyang umakyat sa matandang manyakis na si Shirley papunta sa hotel. Pinagplanuhan ninyo ang aming Victor. Lahat para makuha ang kayamanan ng pamilya Sterling. Kayo pala. Kaming dalawa ang nag-frame sa akin. Tumahimik ka. Kayong mga munting ganda walang alam. Ito ay isang pagpupulong ng mga shareholder ng Grupo Sterling. Ano ang kinalaman ninyo dito? Lumabas kayo. Sinusubukan ninyo kaming palayasin. Wala kang pagkakataon, dahil wala kayong awa, huwag ninyo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Hindi kami nagtatrabaho sa lahat ng departamentong ito nang walang layunin. Tingnan ninyo, lahat. Ito ang ebidensya ng panunuhol at korupsyon ni Ginoong Luis at Ginoong Lorenzo, at pagmamanipula ng libro. Sa paglipas ng mga taon, ang dalawang bampirang ito ay sumipsip ng dugo ng Sterling. Hindi, huwag tumingin. Ginang Sterling, nagpadala na ako ng tao para paalalahanan ang mga kamag-anak na iyon na kung gusto nilang manatili sa kanilang mga posisyon, kailangan nilang protektahan ang posisyon ni Victor bilang tagapangulo. Kailangan nilang makakuha ng kalamangan kina Luis at Lorenzo. Tito Luis at Tito Lorenzo. Paano ang lasa ng dugo ng pamilya Sterling? Ikaw pala. Pinaghihinalaan kayo ng krimen ng korporasyon at malawakang paglustay. Ang ebidensya ay bakal. Mangyaring sumama sa amin. Sige, magpatuloy. Yung dalawang ito, dinala na. E di hindi ba ibig sabihin, si Victor natin ay maaaring magpatuloy bilang tagapangulo? Oo naman. May kasyahala. Mangyaring bumoto kung dapat tanggalin si Victor sa posisyon bilang tagapangulo at si Chloe ang pumalit. Sumasang-ayon. Sumasang-ayon ako. Hindi ako sumasang-ayon. Lahat kami ay hindi sumasang-ayon. Hindi ba ito dapat isang botohan? Hindi ako sumasang-ayon. Eksakto, lahat kami ay hindi sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon. Hindi kami sumasang-ayon. Hindi ba ito ang magiging boss? Umalis ka. Ako mismo ang mag-escort sa iyo palabas. Chloe, akala ko man lang ay isa sa alang-alang mo ang aming 5 taong kasal at hindi ka magiging ganyan kasama ang loob. Victor, kahit sa panaginip mo, hindi mo ba ako kayang hindi kasuklaman? Mukhang hindi mo mababayaran ang 30 milyong piso na iyan. Pinakontak ko na kay Liam ang mga pulis, kaya mas mabuting maghanda ang mga magulang mo. Ikaw. Akala namin ikaw ay ang pinakamaasahan sa pamilya Vance, pero munting ganda ka lang pala na hindi kayang asikasuhin ang isang babae. Galing pa kami sa probinsya para sa iyo. At ganito mo kami binabayaran? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano ang pinagkaiba mo sa isang ligaw na aso? Tingnan mo, may panalong kamay ka pero nilaro mo ng napakasama. Kung hindi mo naisip ang pagnanakaw sa yaman ng pamilya Sterling, maaari ka pa ring mabuhay ng komportable bilang asawang palamuti. Ngayon, wala ka nang natira. Ba, malas. May kaugnayan ka ba sa dalawang ito? Pinaghihinalaan sila ng pagnanakaw. Ang halagang ninakaw ay 30 milyong piso. Kailangan nilang sumama sa amin, sa presinto para investigasyon. Anak na lalaki? Pumunta ka at magmakaawa kay Chloe.
Sabihin mong bawiin ang mga kaso. Ayokong makulong. Hindi niya babawiin ang mga kaso. Ang buong bagay na ito ay ang kanyang paghihiganti. Ito ang parusa na nararapat sa atin. Sa totoo lang, ang maliliit na daya na ipinagmamalaki ko. Sa harap ng tunay na kapangyarihan ay wala ring halaga. Mali ako. Lubos akong nagkamali. Ginang Sterling, ang sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI, kakalunsad pa lamang at umabot na 50 milyong download. Ang presyo ng stock ng kumpanya ay bumabalik na rin. Maganda yan. Ang aking tita, na laging humahabol sa mga gwapong lalaki, ay naaresto rin dahil sa krimen ng korporasyon. Ang lahat ay bumabalik sa tamang landas. Ah, tama. Paano na ang pamilya Vance? Ang mga magulang ni Victor ay hinatulan ng 5 taon dahil sa pagnanakaw. Ang mga kamag-anak ng Vance ay bumalik na sa probinsya. Tungkol naman kay Victor, Chloe, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Mabuti naman. Nagde-deliver ng pagkain. Simula noong pangyayaring iyon, walang kumpanya ang kukuha sa akin. Kaya ngayon, stuck ako sa pagde-deliver. Ayos naman. Marangal na trabaho. Ang perang kinikita ko sa sarili kong mga kamay ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip. Matagal na tayong hindi nagkita, Victor. Samantha. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Matagal na kaming bestie sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba nakikita iyon? Kaya itong buong bagay na ito ay plano mo? Huwag mo akong bigyan ng mukhang nasaktan. Kung noong panahong iyon, hindi ka nagplano laban sa akin, at kung sa oras na iyon, nagpakita ka ng tunay na pagsisisi, Samantha ay pumirma na ng kontrata sa iyo. Ikaw pa rin sana ang tagapangulo ng Grupo Sterling. Ngunit mula simula hanggang katapusan, hindi ka nakaramdam ng tunay na pagsisisi. Napunta sa ganitong kalagayan, nakuha mo ang nararapat sa iyo. May usapang negosyo kaming dapat pag-usapan. Paalam na. Kung hindi ko sinubukan na nakawin ang kayamanan ng pamilya Sterling, kung hindi ko sinubukan na paalisin siya ng walang dala, at kung ako ay tapat na naging isang lalaking sinusuportahan lang, magiging iba kaya ang lahat. Pagkalipas ng 5 taon, sa wakas ay nakalabas na ako. Kamakailan, ang Grupo Sterling at Grupo Shaw ay magkasamang bumuo ng na-upgrade na sistema ng pagsasalin ng dialekto gamit ang AI na pumasok sa pandaigdigang merkado na nagdulot ng malaking kaguluhan sa mundo ng teknolohiya. Ang tagapangulo ng Grupo Sterling, Chloe, salamat sa proyektong ito, ay opisyal na naging pinakamayamang tao sa lungsod, naging isang bagong henerasyong alamat sa negosyo. Anak na lalaki? Tingnan mo kung gaano na siya matagumpay ngayon. Siya na ngayon ang pinakamayamang tao. Bakit hindi ka pumunta at magmakaawa sa kanya? Ang mga babae ay malambot ang puso, dapat mo siyang aluin ng maayos. Kung maantig siya, baka makabalik ka pa sa pagiging tagapangulo. Kung tutuusin, mag-asawa naman kayo noon. Siya. Ngayon ay wala na sa aking antas. Bakit ka umiiling? Kahit gaano siya kalakas? Dati pa rin siyang asawa mo. Kapag naging mag-asawa, may natitira pang pagmamahal. Lumuhod ka at magmakaawa sa kanya. Sa pinakamasama, kaming mga matatanda ay luluhod din sa kanya. Handang magtrabaho tulad ng aso para sa kanya. Basta makabalik ka sa Sterling, magkakaroon ng pag-asa ang pamilya Vance. Kayo dalawa, hindi ba ninyo maintindihan ang simpleng salita? Si Chloe at ako ay talagang wala ng pag-asa.
Pagkatapos ng 3 taon sa ilalim ng lipunan, pagpupursigi, sa wakas nalaman ko ang isang bagay. Dati akong nag-iisip na ang kailangan ko lang ay pagkakataon. Akala ko ang kayamanan ng Sterling ay sa akin dapat. Akala ko napakatalino ko. Kaya ko abusuhin ang kapangyarihan. Pero ang totoo, napagtanto ko na wala akong iba, kundi isang talunan. Kung wala si Chloe, wala akong karapatan na umupo rito at uminom ng alak na ito, kahit malapit. Kung wala si Chloe, hindi ko man lang nabuksan ang restaurant na ito. Nakuha ko lang ang nararapat sa akin. Hinayaan kong mawala ang pinakamagagandang bagay sa buhay ko. Ginang Sterling, ang pinakabagong ulat pinansyal ng kagawaran ng AI ay narito na. Lumampas ang net profit sa proyeksyon ng 300%. Mahusay ang feedback ng merkado. Ang mga order mula sa mga distributor sa buong bansa ay fully booked hanggang sa susunod na taon. At Ano? Mayroon bang bagong proyektong kolaborasyon? sinabi lang ng seguridad sa baba na nakita nila ang pamilya Vance na nakatayo sa tapat ng kalye ng matagal, nakatitig sa gusali ng Grupo Sterling. Tapos umalis sila ng palihim. Huwag mo silang pansinin. Narinig ko na may naging pinakamayamang tao. Congrats, Ginang Sterling. Simula pa lang ito. Sisiguraduhin ko na ang software ng AI ng Grupo Sterling ay hindi lang nagsasalin ng dialekto, kundi binubunyag din ang lahat ng kasinungalingan at pakana sa mundong ito, upang ilantad ang bawat plano at walang matataguan. Para lahat ay marinig ang katotohanan ng mundo. Cheers! Para sa atin, at sa walang hangganang posibilidad.